Dahil sa kapusukan ay may nangyari sa magkasintahang si Keros at si Alina. May nabuong hindi inaasahang sanggol sa sinapupunan ni Alina. Pero dahil sa ayaw ng mga magulang ni Alina na maiskandalo at sa tingin nila ay makakasira sa anak nila ang isang baby, nang magising si Alina ay sinabi nilang patay na ang sanggol na pinanganak na to. Pero ang katotohanan, binigay nila ito sa kanilang katulong upang ilayo ang sanggol mula kay Alina. Lingid sa kaalaman ng mga magulang ni Alina na iniwan ng katulong ang sanggol sa harapan ng mansyon nila Keros. Hindi naman nagdalawang isip ang mga magulang ni Keros at si Keros na alagaan ng sanggol. Inalagaan ni Keros ang isang sanggol na hindi niya alam anak niya pala, dahil hindi niya alam na nagbunga pala ang nangyari sa kanila ni Alina dahil bigla na lamang itong inilayo ng mga magulang nito sa kanya. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Alina mula sa kanyang ama nang umagahin na siya ng uwi dahil galing siya sa bahay ng nobyo niyang si Eros. Kahapon kasi ay birthday ni Alina at bigla na lamang itong nawala sa party at nakakasigurado ang mga magulang niya na nanggaling na naman siya sa bahay ng kanyang nobyo. Maiyak-iyak siyang napatingin sa kanyang daddy. May party ka kagabi pero bigla ka na lamang nawala. Bakit? Pinuntahan mo yung nobyo mong si Keros? Kahit kailan talaga hindi ka mapagsabihan, hindi ka marunong magtanda. Galit na sabi ng Don sa kanyang unika iha at nag-iisang anak. Ayaw nilang masira agad ang kinabukasan na to. Masyado pang bata si Alina samantalang ang nobyo nitong si Eros ay matanda sa anak nila ng 5 taon. 22 si Alina at 27 naman si Keros. Pero dad, boyfriend ko si Eros at gusto kong i-celebrate ang isang espesyal na araw na buhay ko kasama siya. Pagsagot ni Alina dahil hindi niya na kinakaya pa ang mga magulang. Gusto ng mga ito na siya ay mag-model para mas lalong mamayagpag ang kanilang negosyo. Kung yun daw ang papasukin, siguradong magtatagumpay siya pero ayaw niya sa trabahong iyon. Mas gusto niya pang maging asawa na lamang ni Keros. At ngayon sumasagot-sagot ka na. Ayan ba yung impluensya sa'yo ng lalaking yun? Kunwari pang humawak sa dibdib ang kanyang mama na ang laging panakot sa kanya ay kapag sumuway na naman siya, baka bigla na lamang itong atakihin sa puso dahil sa paulit-ulit siya nitong sinasaway. Ngunit hindi naman siya nakikinig at gagawin niya ang lahat makasama lamang si Keros. Gaya na lamang kagabi na may nangyari nga sa kanilang dalawa. Mabuti nga't nagawa niya pang pumasok sa kanilang mansyon na hindi nahalata na masakit ang pagitan ng kanyang mga hita. Mabilis din kasing makapuna ang kanilang mga katulong at talaga namang isusumbong siya sa magulang niya na parating gusto siyang kinokontrol. Kahit ano pang sabihin niyo dad, hindi ko hiwalayan si Keros at wala siyang masamang impluensya sa akin. Mahal na mahal ko siya at mahal na mahal niya ako. Muli ay sagot ni Alina. Tsaka siya umakyat at hindi na pinansin pa ang tawag ng kanyang mga magulang dahil kung ano-ano na naman ang mga sasabihin ng mga ito, puro masasamang salita na naman iyon tungkol kay Keros. Nang makarating sa kanyang kwarto si Alina, ay tumunog naman ang kanyang cellphone. Si Keros ang tumatawag. Hello babe, pagsagot niya sa lalaki. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito mula sa kabilang linya. I'm sorry babe, paghingi nito ng tawad sa kanya dahil sa nangyaring kapusukan sa kanilang dalawa. Kung tutuusin, hindi naman ito kailangang humingi ng tawad dahil pareho naman nilang ginusto ang nangyari. Ngunit naalala niya bigla ang sinabi niya sa lalaki na ayaw niya munang mabuntis hanggat hindi siya nagiging successful sa buhay. It's okay, hindi naman masyadong masakit. Nahihiya niya pang sabi rito. I was rough on you last night. Sabik lang but how was it? Hindi ka ba pinagalitan nila tito at tita? Kung alam lang nito ang mga sermon na natanggap niya, pero ayaw naman niyang mag-isip ang lalaki at mag-alala pa sa kanya. Kaya sinabi na lamang ni Alina na okay na ang lahat. Hindi kasi siya maihatid ni Keros sa kanila dahil galit nga dito ang kanyang mga magulang. Noon pa lamang kasi, sinasabi sa kanya ng parents niya na wag mo na siyang magbo-boyfriend hanggat hindi pa siya successful. Pero nakilala niya si Keros at pinaramdam ng lalaki sa kanya kung gaano siya ka-espesyal at ginagawa nito ang lahat para mapasaya lamang. Kaya mahal na mahal talaga niyang lalaki. Sige, bababa ko na, baka mamaya pumasok sa kwarto mo yung parents mo, mapagalitan ka pa. Eto pa yung gusto niya kay Keros, na masyado itong green flag na kahit isang beses binastos ito ng mga magulang niya, todo pa rin ang respeto ni Keros sa kanyang mga magulang. Kaya nahiga na lamang si Alina. I love you. I love you more babe. Pagkasabi nun ng lalaki ay pinatay niya na ang tawag. Lingid sa kaalaman ni Alina,
na nasa labas ng kwarto ang kanyang ina at hindi nito gusto ang narinig na nag-I love you ang anak niya sa lalaking iyon. Mabuti na nga lang at yun lamang ang narinig ng ginang. Kailangan nilang makagawa ng paraan para mailayo ang kanilang anak sa lalaking yun. Mabilis din na umalis ang ginang sa labas ng kwarto ng anak at bumaba na para kausapin ng asawa. Kaya nilang gumawa ng paraan kung paano mapaglalayo ang dalawa. Nang sumunod na araw ay palihim na nagkita ang magkasintahang sina Alina at Keros. Lingid sa kalaman ng dalaga na pinapasundan siya ng kanyang mga magulang. Masaya si Keros nang muling makita ang nobya. Buong akala niya kasi hindi niya na makikita pa ang dalaga. Mukha namang hindi sasabihin ni Alina sa mga magulang nito ang nangyari sa kanilang dalawa dahil masyado ng private ang tungkol sa bagay na yun at kapag sinabi ng babae talagang mayayari silang dalawa. Mabuti na lang at nakaalis ka sa mansyon nyo, sabi ni Keros habang naglalakad sila ni Alina. Naghahanap sila ng jewelry store dahil gusto niyang ibili ang dalaga ng kwintas at saka malapit na rin silang mag 1 year bilang magkasintahan. Matagal-tagal na rin sila ni Alina at wala siyang balak na mag-cheat o magloko na pwedeng maging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Babe, masyado namang mahal. Hindi porket marami kang pera, gagastusin mo na lamang sa kung ano-anong bagay. Okay naman sa akin kahit yung ordinaryong kwintas lang. Isa sa mga nagustuhan niya kay Alina ay hindi ito maluho. Tinatanggap nito kung ano man ang may bibigay niya ng buong puso. Hindi ito katulad ng ibang babae. Ito nga lang ata ang kilala niyang mayaman na kuripot. Babe, hindi ka naman kung ano-ano mang bagay. So you deserve even the most expensive necklace in the world. I would buy anything for you, sabi niya sa nobya. Kaya nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong kurutin. Medyo corny ka na ngayon pero aaminin ko, kinilig ako ron. Niyakap niya naman ang babae. Ang may-ari tuloy ng store ay napapangiti na lamang sa kanilang dalawa dahil napaka-sweet naman daw. Parang noong isang araw lang, noong birthday niya, bracelet naman ang niregalo nito tapos ngayon ay kwintas. Anong susunod? Sing-sing? Well, masyado na siyang assuming nun para bilhan siya ng lalaki at hindi pa rin sila handa sa kasal. Nanood sila ni Keros ng movie. Nasabi niya kasi sa lalaki na gusto niyang manood ng movie at pinagbigyan naman siya nito. Horror ang kanilang pinanood. Masyado na kasi silang sweet sa isa't isa para manood ng mga love story at hindi niya naman type ang action kaya horror na lamang. Pero habang nanonood ay panay lang ang irit niya at yakap kay Keros dahil siya ay natatakot. Nagugustuhan naman ni Keros ang pagyakap niya at mukhang natutuwa pa nga ito. Mabuti pa ito hindi matatakotin. Siya, mag-flash lang ang mukha ng multo sa screen. Talagang sumisigaw na dahil sa takot o gulat. Ganoon din ang ibang nanonood doon. Nakalimitan, jowa ang kasakasama. Okay lang naman dahil kasama naman niya ang kanyang boyfriend. Ewan niya ba? Bigla na lamang nakaramdam si Alina na parang may nakatingin sa kanila. Ngunit hindi na lamang siya nagpahalata kay Keros dahil ayaw niyang mag-isip ang lalaki. Hanggang sa pumunta sila sa isang restaurant sa mall na yon. Si Keros na ang kanyang pinipili dahil halos na ikwento naman niya na dito ang kanyang mga paboritong pagkain. Dahil naiihi siya ay nagpaalam muna si Alina kay Keros na magsi-CR. Doon niya nabasa ang text ng kanyang mami. Dala niya kasi ang kanyang bag dahil nandoon ang kanyang tissue at kung ano-ano pang gamit. Pagkatapos mo makipag-date sa lalaking yan, umuwi ka na agad. Kailangan nating mag-usap. Iyon ang nabasa niya sa text. Hindi naman siya nag-reply dahil maiirita lamang siya kapag nag-reply siya at kung ano na naman ang sasabihin ng kanyang mami. What's wrong? Tanong ni Keros kay Alina nang makabalik na siya sa kanilang table. Napansin kasi ng lalaki na paglabas niya ng banyo, iba na ang timpla ng mukha niya. Wala naman, sagot niya na nakangiti sa nobyo. Hinawakan ni Keros ang kanyang kamay at pinisilyon. Just tell me if there's something wrong at ayusin din natin agad. Alam mo naman na ayaw ko na nagkakaproblema tayong dalawa, sabi sa kanya ni Keros. Gusto man niyang sabihin kay Keros ang totoo pero natatakot siya na baka lalong gumulo lang ang lahat. Magbabago pa naman siguro ang isip ng kanyang mga magulang. Ihatid na kita sa inyo. Pag-aalok ni Keros kahit alam nitong hindi naman siya papayag dahil nga sa kanyang mga magulang. Ayaw niyang makatanggap ang lalaki ng masasamang salita mula sa kanyang mga magulang. May susundo naman sa akin. Tumango si Keros bago siya niyakap. Totoo namang may papapuntahin na driver ang kanyang mga magulang. Ewan niya ba kung bakit habang sakay siya ng sasakyan nila ay hindi mapalagay ang kanyang loob. Pakiramdam niya,
Hindi maganda yung pag-uusapan nila ng mami niya. Ayon sa private investigator ko, napaka-sweet nyo pa rin sa isa't isa ng lalaking yon. Iyon ang bungad kay Alina ng kanyang mami nang siya ay makauwi. Ang kanyang amay nakaupo lamang at nagkakape. Kung noong isang araw ay ang daddy niya ang nagbigay at nagbitaw ng masasakit na salita sa kanya, ngayon naman ay ang kanyang mami. Ito na nga ata ang hobby na gawain ng dalawa. Tapos, nag-hire pa talaga ng lalaking titingin-tingin sa kanya. Yun pala ang napapansin niya kanina na may sumusunod sa kanila ni Keros. Anong kailangan nating pag-usapan? Yun na lamang yung tinanong ni Alina para makapunta na siya sa kanyang kwarto. Mas gusto niya pang magkulong na lamang sa kwarto kaysa makipagplastikan sa kanyang mga magulang. Nawawala ang maganda niyang mood kapag kaharap ang mga ito dahil kung minsan, puro negosyo lamang naman ang pinag-uusapan ng mga ito. Tumawag sa akin yung kaibigan ko. Kailangan niya ng model. Sa tingin ko ito na yung tamang oras para naman makatulong ka sa amin ng daddy mo. You have potential, my daughter. Simpleng pagtuturo lang sa'yo, matututo ka agad. Pangungumbinsi kay Alina ng kanyang mami. May ngiti pa ito sa labi na para bang napakaganda ng naisip nito. Kahit na ang totoo, ay ito na yung pinaka-selfish na mga magulang sa buong mundo. Kailangan niya talagang isantabi ang gusto niya para lang matupad ang mga gustong mangyari ng kanyang mga magulang. Kailangan niyang iwanan at saktan ng boyfriend niya para lamang mapasaya ang mga magulang. Hindi niya kayang gawin ang gusto ng mga ito. Nahiwalayan at iwanan niya si Keros para lamang mag-model. Alam niyo naman kung anong magiging sagot ko, di ba? Ayokong mag-model, ma'am. Kayo lang may gusto niyan. Pagsagot ni Alina sa kanyang ina. Kaya gaya noong isang araw, nakatanggap na naman siya ng sampal. Pero ang tanging magagawa niya lamang ay hawakan ang pisnging nasampal. Makipaghiwalay ka na lamang sa Keros na yun para matapos na ang lahat ng ito at hindi ka na mahirapan. Makakahanap ka pa ng ibang lalaki yung kaedad mo. Hindi mo ba napapansin na mas matured yung isip niya sa'yo? Kapag nakahanap yun ng kaedad niya, posibleng iwan ka pa. Pero aakyat pa lamang siya nang mahigpit na hawakan ng kanyang mami ang kanyang braso. Kulang na lamang, lumubog ang kuko nito sa kanyang balat. Makipaghiwalay ka sa kanya ng ayos. O kung gusto mo, kami pa ng daddy mo yung gagawa ng paraan para magkahiwalay kayo. Binibigyan ka namin ng panahon para mag-isip. Tsaka siya nito binitiwan. Samantalang si Keros ay kararating lamang sa kanila. Kamusta yung date niyo ni Alina? Tanong ng kanyang mami. Gusto ng mami at daddy niya si Alina. Sadyang ang mga magulang lang talaga ni Alina ang tutol sa kanilang relasyon. Ayos naman, ma'am. Sagot niya sa ina at umupo sa sofa na kaharap na to. Ayos naman? Did something happen? May pag-aalalang tanong ng kanyang mami. As usual, maaga na naman siyang umuwi at hindi na naman niya ako pinayagan na ihatid siya. Tila batang nagsusumbong si Keros sa ina. Batid naman ng ginang kung gaano kamahal ng anak si Alina. Nagagawa pa nitong i-handle ang kanilang negosyo, pati na rin ang pagiging mabuting boyfriend sa babae. Bihira lamang ang nakakagawa nun, ang napagsasabay ang pagkakaroon ng mabuting relasyon sa partner at trabaho. Alam mo naman na ayos sa'yo ng mga magulang ni Alina, kaya intindihin mo na lamang siya. Basta kami, suportado namin ng daddy mo yung relasyon niyo ni Alina. Nakangiting sabi kay Keros ng kanyang mami. Pero tanong lang anak, paano kapag dumating yung panahon na pinaghiwalay kayo ng mga magulang ni Alina? Curious na tanong ng kanyang mami. Paglalaban ko yung relasyon namin, ma'am. Mas pagbubutihan ko yung pag-handle sa negosyo natin para hindi napilitin pa si Alina ng kanyang mga magulang. I would do anything for her, ma'am. Seryosong sagot ni Keros. That's my son. Nandito lang kami ng daddy mo nakasuporta. Gumagaan ang loob ni Keros sa mga oras na yon. Natigil siya sa pag-overthink. Pakiramdam niya kasi hindi niya kakayanin kung sakaling magkahiwalay nga sila ni Alina. Mahal na mahal niya ang babae. Ilang araw nang hindi nakakalabas si Alina ng kanilang bahay dahil sabi ng mga magulang niya ay palalabasin lamang siya kung ang gagawin niya ay makikipaghiwalay na siya kay Keros na hindi naman niya kayang gawin. Ang mas mahirap pa, kinuha ng mga magulang niya ang gadgets niya upang makasiguradong hindi sila magkakaroon ng kontak ng lalaki. Alam kasi ng parents niya na palagi silang nagtatawagan ni Keros. Dinadalhan na lang din siya ng pagkain sa kanyang kwarto dahil makakababa lamang siya kung sasabayan niya sa pagkain ng kanyang mga magulang na hindi naman niya kayang gawin. Baka kung ano na naman ang pag-usapan at baka mawalan pa siya ng ganang kumain. Minsan, naisip niya na sana'y naging ordinaryong tao na lamang siya na may normal din na mga magulang.
Hindi yung mga magulang na masyadong malaki ang ambisyon sa buhay na hindi naman nakakabuti. Talagang natitiis mo kami ng daddy mo? Nagmamatigas ka talaga ha? Huwag kang mag-alala. Kami na ang gagawa ng paraan para matapos yung relasyon nyo ng lalaking yun. Ang sabi kay Alina ng kanyang ina at pagkatapos ay lumabas din ito ng kwarto. Kumabog ang kanyang dibdib. Anong sinasabi na to? Anong paraan ang ginawa na to? Sinubukang sundan ni Alina ang kanyang ina upang makipagtalo rito. Pero nilak na pala ng mami niya ang pintuan. Dahil hindi rin naman siya lumalabas, doon na muna siya sa loob ng kanyang kwarto. Tuwang-tuwa pa ang ginang sa ginawa nito at hindi man lang nakaramdam ng kahit kaunting guilt. Samantalang si Keros ay nag-aalala na para sa kasintahang si Alina. Baka kasi may masama nang nangyari dito. Hindi ganoon ang babae. Hindi siya sanay na wala itong update. Ngunit ng umagang yun, bigla na lamang may dumating na sulat sa kanya. Nakasulat doon na nakikipaghiwalay na sa kanya si Alina. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Ano yan, San? Tanong ng kanyang mami pero hindi niya ito pinansin at mabilis na umalis sa kanilang bahay. Ang daddy niya ay kinomfort ang kanyang mami at sinabi na wala namang masamang nangyari. Kung hindi nga lang sana hadlang ang mga magulang ni Alina, ganun din sana sila ni Alina, yung naglalambingan, nagagawang magkasama ng matagal pero sadyang hindi ganun ang mga magulang ng dalaga. Napabilis ang pagpapatakbo ni Keros ng kotse. Mabuti na lang at nakokontrol niya pa ang pagdadrive kasi kung hindi, baka nabangga na siya. Gusto na niyang makausap si Alina at itanong sa babae kung tama ba yung mga nabasa niya na nakikipaghiwalay na ito. Gusto niyang magkausap sila ng maayos. Nang makarating kina Alina ay todo tawag sa labas si Keros. Wala namang guard dahil ang guard ay nasa may opening ng village. Pero kilala naman siya kaya siya ay pinapasok. Anong ginagawa mo dito? Tanong sa kanya ng mami ni Alina na kalalabas pa lamang. Ora pa lamang ng ginang. Hindi na talaga kagusto-gusto lalo na yung asta ng ugali na to. Kailangan ko makausap yung anak nyo. Kailangan ko makausap si Alina. Kahit nagalit, pinanatili pa rin ni Keros na maayos ang kanyang boses at hindi pa sigaw dahil mababastos niya ang magulang ng babaeng mahal. Hindi ka gustong makausap ng anak ko. Hindi ba't nakipaghiwalay na siya sa'yo? Yun ang sabi niya sa amin. Ang sabi ng ginang at napairap pa. Kailangan ko makausap si Alina. Kung maghihiwalay man kami, hindi sa ganitong paraan. Hindi totoo yung mga nakasulat dito. Pinilit niyo siya. Sa pagkakataong iyon ay napasigaw na si Keros dahil hindi na talaga niya makontrol ang kanyang nararamdaman. Mali talaga na nagkagusto yung anak ko sa'yo. Wala kang modo. Bakit hindi mo matanggap na nakikipaghiwalay na yung anak ko sa'yo? Malamang ay sinulat niya dahil ayaw niya makausap ka pa ng harapan. Kaya tanggapin mo na lamang na mas mahal pa rin kami ng anak namin. Sabi ng ginang na para bang nagwagi ito sa isang patimpalak at sila ang pinili ng kanilang anak na si Alina. Samantalang si Alina ay nasa loob ng mansyon na iyon. Rinig niya ang mga sigawan sa labas. Sumilip siya sa bintana. Kausap ng kanyang ina si Keros pero halatang nagtatalo ang dalawa. Ano kayang pinag-uusapan ng dalawa? Dahil sa gusto niya talagang malaman ang nangyari ay pumunta siya sa may pintuan at tinawag ang isa sa mga maid. Mabuti na lamang, kakaakyat lamang ng isa. Please yaya, palabasin niyo naman ako dito. Pakiusap niya dahil gusto niyang mayakap ang kanyang nobyo. Pasensya na po talaga ma'am, pero ang bilin po sa amin ng mami niyo, wag po kayong palalabasin. Wika ng katulong. Kausap niya yung boyfriend ko yaya. Baka kung ano-anong sasabihin ni mami sa BF ko. Kaya please, palabasin niyo ako dito. Nakikiusap na sabi ni Alina, pero hindi pa rin siya pinagbigyan ng katulong. Kaya inalam na lamang niya dito kung anong nangyayari sa labas. Ano bang nangyayari? Anong pinag-uusapan nila mami? Please, sabihin mo naman sa akin. Sinabi ni Madam Aurora sa nobyo niyo ma'am na nakikipaghiwalay na kayo sa kanya. Ang alam ko ma'am, gumawa rin ng sulat yung mami niyo na nakikipaghiwalay na kayo doon. Doon nanlumo si Alina. Ginawa talaga ng mami niya ang bagay na yun. Sa totoo niyan, ay matagal nang pinadala ng kanyang mami ang sulat kay Keros. Pero medyo natagalan lamang, kaya ngayon lamang napunta sa Eros sa kanila dahil tsaka lamang nito nabasa ang sulat. Pero bakit naman ganun ang ginawa ng mami? Ganun na ba talaga kadesperado ang mami niya? Kaya nagawa nitong ipagaya sa iba ang kanyang sulat? Anong klase itong ina? Gusto niya sanang harapin si Keros at sabihin na ayos pa sila na ayaw niyang makipaghiwalay dito.
ngunit hindi siya makalabas ng kanyang kwarto. Anong pinagsasasabi niyo kay Keros? Tanong ni Alina sa kanyang ina nang pumasok ito sa kanyang kwarto. Umalis na si Keros, kaya pumasok na ito sa loob ng kanilang bahay pagkatapos itong magsabi ng kung ano-anong kasinungalingan. So alam mo pala, ngayon, hindi mo na kailangang sundin yung utos namin ng daddy mo dahil kami na mismo yung gumawa ng paraan para matapos na yung relasyon mo sa lalaking yun at mukhang napaniwala ko naman siya. Wika ng ginang at medyo natawa pa sa huling sinabi. Anong klase kayong mga magulang? Bakit ganyan kayo? Ang sama-sama ninyo. Galit na sabi ni Alina sa kanyang ina. Dahil nga sa labis na galit, may tumulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Wag mo kong artihan, Alina. Alam mong hindi mo ko madadala sa pagganyan-ganyan mo. Tanggapin mo na lang na hindi kayo para sa isa't isa ng lalaking yun. Wika ng mami at lumabas ng kanyang kwarto. Nilak ulit nito ang pintuan dahil baka kasi bigla na lamang siyang tumakas. Naupo na lamang si Alina sa kanyang kama at hindi makapaniwalang napapailing-iling dahil hindi siya makapaniwalang kayang gawin ng kanyang mga magulang iyon. Masira lamang ang relasyon nila ni Keros at mukhang nagtagumpay nga ang mga ito. Hindi naman kasi aalis ang lalaki kung hindi ito naniwala. Kung nasa kanya lang sana ang cellphone niya, tatawagan niya ito at sasabihin na hindi totoo yung lahat ng sinabi ng kanyang mami. Pero wala sa kanya ang kanyang cellphone, pati nga ang kalayaan niya wala na rin sa kanya. Samantalang si Keros, lumong-lumo nang umuwi sa kanilang bahay. Umaasa siya na lalabas si Alina kanina upang makapag-usap sila ng maayos, pero tanging ang mami lang ng babae ang nakausap. Umaasa siya na paglipas ng 1 o 2 araw ay kausapin siya ng babae at sabihin na hindi pa sila naghihiwalay, na hindi pa nito tinatapos ang kanilang relasyon. What happened, son? Alalang tanong ng ginang sa kanyang anak. Si Alina, nakikipaghiwalay na siya sa akin. Sabi ni Keros sa kanyang mami. Ang ginang ay hindi makapaniwala sa binalita ng kanyang anak. Bakit naman nakipaghiwalay si Alina sa anak niya? Nagkaroon ba ng malalang pagtatalo ang dalawa? Sa pagkakaalam niya kasi, wala namang ganoong nangyari. Nakausap mo ba siya ng maayos? Nagkausap ba kayo? Ang mami niya ang humarap sa akin dahil hindi daw ako kayang harapin ni Alina. Kahit na may dinaramang sakit at galit, nagagawa pa rin kausapin ng maayos ni Keros sa mga tao sa kanyang paligid. Si Alina, hindi man lang siya lumabas para kausapin ka? Pag-uulit pa ng ginang at nang hindi sumagot ang anak ay tila alam niya na ang nangyari. Pero kung mahal talaga ng dalaga ang kanyang anak, ipaglalaban nito ang relasyon ng dalawa. Pero bakit hindi ito nagawang lumabas? Mama, I did everything. Ginawa ko naman lahat. Lahat-lahat. Naging mabuting BF ako sa kanya pero siguro nga, never ako mananalo sa kanya mga magulang. Parang bata si Keros na nagsusumbong sa kanyang mami. Hindi niya gustong makitang ganun ang sitwasyon ng kanyang anak, pero sabi nga ng iba lahat ng nagmamahal ay nasasaktan at alam niyang makakabangon din ng kanyang anak. At kung tama nga na sinaktan ni Alina ang damdamin ni Keros, galit na siya sa babae. Si Alina naman, pinuntahan ng kanyang daddy sa kanyang kwarto. Doon na muna tayo sa tita Feliz mo. Mahirap pag dito pa tayo. Baka mamaya bigla ka na lamang puntahan ng Keros na yun. Dad, mahal ko si Keros. May pagmamakaawang sabi ni Alina. Pero imbis na i-comfort siya na to, ay isang sampal ang natanggap niya mula rito. Tapos na kayong dalawa. Tanggapin mo na lamang at hindi mo na siya makikita pa ulit. Huwag mo kong dramahan. Huwag mo kaming dramahan ng mami mo dahil hindi yan ang obra sa amin. Ginagawa lang namin kung ano ang makakabuti sa'yo. Makakabuti sa akin o makakabuti sa inyo? Huwag na kayong umakto na santo, Dad. Kayo ni Mami. Kahit kailan ay wala akong ginawa kundi sumunod sa utos nyo. Tapos ngayon na hindi kayo nasunod, pinakailaman nyo pati yung desisyon ko. Paano nyo nagawa yun? Naiiyak na tanong ni Alina. Pero wala siyang natanggap na sagot mula rito dahil bigla na lamang lumabas ng kwarto ang kanyang daddy. Wala kasi itong pakialam sa kanyang sinasabi. Wala na nga rin atang pakialam ang mga ito sa kanyang nararamdaman. Sunod-sunod na nagsipatakan ang mga luha ni Alina. Hindi siya makapaniwala na ganoong klase na ang mga magulang niya. Mga walang puso at walang pakialam sa nararamdaman ng kanilang anak. Ang alam lang ay gustong matupad ang kanilang mga ambisyon sa buhay. Kung magkakaanak man siya, pinapangako ni Alina sa sarili na hindi siya magiging ganoon sa kanyang anak. Kasalukuyang nasa bahay ng kanyang tiyahin si Alina.
Pati na ang kanyang mga magulang ay nandoon din, kaya bantay sarado ang kilos at galaw niya. Wala pa rin siyang kalayaan. Ang tita niya nga lang ang hindi masyadong mapuna sa kanya at iniintindi siya dahil ang kwento ng kanyang mga magulang, naghiwalay sila ng kanyang BF. Pero lingid sa kaalaman ng kanyang tiyahin na kaya sila naghiwalay ng nobyo ay dahil rin sa kanyang mga magulang. Alina, kumain ka ng madami. Tignan mo, namamayat ka na oh. Napapansin niya rin na medyo madalas siyang mahilo. Nakaramdam ng kaba si Alina hanggang sa maalala niya na hindi pa pala siya dinadatnan. 3 weeks na siyang delayed. Hindi kaya siya buntis? Ngunit paano siya makakasigurado? Hindi naman pwede iyong haka-haka lang. Dapat ay sigurado. Kaya ang ginawa niya ay palihim siyang nagpabili ng PT test sa isang maid ng kanyang tiyahin. Para kanino yan? Tanong ng ina ni Alina sa maid. Nakita niyang may sinabi dito ang kanyang anak. Kaya gusto niyang malaman ng binili o ano man na ginawa ng maid para sa kanyang anak. Halos manlaki ang mata ng ginang nang makita ang PT na iyon. Ngunit bakit naman kailangan gumamit ng anak niya ng ganoon? Dahil sa labis na galit na nararamdaman, ay siya mismo ang pumunta sa kwarto ng kanyang anak upang ito ay kumprontahin. Mukhang nagpagalaw na ang magaling nilang anak sa lalaking yun at wala man lang silang kaalam-alam. Talagang inuubos nito ang kanilang pasensya. Para saan to ha? Galit na tanong ng ginang sa kanyang anak na nagliligpit ng higaan. Gulat na gulat pa si Alina nang makita ang PT na hawak ng kanyang ina. Kasunod nito ang katulong na tumingin sa kanya na may paghingi ng dispensa. Bago pa siya makasagot ay tumama na sa kanyang muka ang palad ng kanyang ina. Kaya halos tumagilid ang mukha ni Alina dahil sa lakas ng sampal ng kanyang mami. Umamin ka nga sa akin. May nangyari ba sa inyo ng lalaking yun? Gigil na tanong ng ginang. Oo mami, may nangyari sa amin ni Keros. Pagsagot ni Alina kaya isang sampal na naman ang kanyang natanggap. At sa tingin mo, dahil may nangyari sa inyo ng lalaking yun, ay hahayaan na namin ng daddy mo na makatuluyan mo yung lalaking yun? Kung may mabuo man, ipalaglag mo. Galit na sabi ng ginang bago ito umalis sa kanyang kwarto. Pasensya na ma'am, inayos ko naman po yung galaw ko pero nalaman pa rin po ng mami niyo. Paghingi ng paumanhin ng katulong bago ito lumabas ng kanyang kwarto. Samantalang si Alina ay pinulot ang PT na kanina ay naibato ng kanyang ina dahil sa galit. Kaagad siyang pumasok sa banyo upang gamitin yun. Naghintay siya ng ilang minuto at 2 guhit ang lumabas doon na ibig sabihin buntis nga siya. Hindi makapaniwala si Alina sa nalaman. Buntis siya. Nagbunga ang nangyari sa kanila ni Keros. Pero walang kaalam-alam ang lalaki at hindi niya rin alam kung papaano ipapaalam dito. Gayong bantay sarado siya ng kanyang mga magulang. Maya-maya pa'y pumasok sa kanyang kwarto ang kanyang tita at siya ay kinamusta. Nakita nito ang kanyang hawak at nagulat din ito. Tita, tulungan niyo po ako. Gusto ko pong makita yung tatay ng bibi ko. Pakiusap niya sa tiyahin kaya hindi inaasahan ni Alina ang isasagot nito sa kanya. Hindi kita matutulungan dyan dahil mayayari ako sa ate ko. Mabuti pa'y sumunod ka na lamang sa kanila upang hindi ka na mahirapan. At iniwan siya ng kanyang tiyahin. Hindi alam ni Alina kung matutuwa ba siya o ano dahil walang gustong tumulong sa kanya. Buntis si Alina ate. Pagbabalita kay Aurora ng kanyang kapatid, sinasabi niya na nga ba? Kailangan niyang ipalaglag ang bata. Walang atubili na sabi ni Aurora. Ate, kasalanan sa Diyos ang nasa isip mo. Sabi ng kapatid ni Aurora. Ipamimigay ko yung batang yon kapag nakapanganak na siya. Hindi makakatulong sa kanyang isang sanggol. Wala namang nagawa ang kanyang kapatid kundi ang sumang-ayon dahil takot ito sa kanya. Samantalang si Alina sa kwarto, hindi sigurado kung anong pwedeng gawin ng mami niya sa kanyang baby. Baka isang araw, magising na lamang siya na wala na sa kanyang baby. Kilala niya ang kanyang mami. Ginagawa nito kung ano ang gusto na to. Dahil wala naman ang kanyang mami at daddy, nag-isip ng paraan si Alina kung papaano makakatakas sa bahay ng kanyang tiyahin. Ngunit kahit saan siya tumingin, mayroong mga bantay at nang may pakananon ay ang magagaling niyang mga magulang na gusto yata'y mabuhay siya sa lungkot at sama ng loob sa mga ito dahil ayaw siyang maging masaya. Ang masabi niya kay Keros na sila ay magkakaanak na. Sinubukan ni Alina na dumaan sa may likod ng bahay pero bago pa siya tuluyang makaalis ay may humawak sa kanyang braso. Ang tita niya pala, ang kapatid ng kanyang mami. Hinila din siya nito papasok sa loob ng bahay.
Hindi ka pwedeng umalis dahil ako yung mapapagalitan ng ate ko. Alam mo, ang tigas rin kasi ng ulo mo. Kung sana sinunod mo na lamang yung gusto nila na mag-model ka, hindi ka sana nahihirapan ngayon. Paninermon kay Alina ng kanyang tiyahin. Pero kailangang malaman ng BF ko na buntis ako, na magkakaanak na kami. Nagmamatigas na sabi ni Alina. Bakit? Sigurado ka bang mahal ka pa niya? Na hindi na siya nakahanap ng iba pa? Na wala siyang iba? Gamitin mo rin yung utak mo, Alina. Bago umalis ang kanyang tiyahin ay tinawag ang mga bantay at sinabing ayusin ang pagbabantay sa kanya. Lahat tuloy ng bintana, pinto at kung anong pwede niyang labasan ay nakasarado. Nang sumunod na araw ay sumunod sa bahay ng kanyang tiyahin ang kanyang yaya Mindy. Ito'y medyo kasundo niya noon sa kanilang mansyon na kahit gustong gusto siya nitong tulungan ay hindi naman ito magawa. Naikwento nito sa kanyang yaya ang kanyang kondisyon at naawa ito sa kanya pero wala rin naman itong magawa. Yaya, kinakabahan ako. Baka mamaya kung anong gawin nila mami sa baby ko. Gusto ko, ikaw ang magluto palagi ng mga pagkain ko, Yaya. Baka kung anong ilagay nila para mawala yung baby ko. Nakikiusap na sabi ni Alina. Pagkatapos noon ay bumaba na ang katulong. Kinausap naman ito ang mga magulang ng dalaga. Wag na wag kang gagawa ng bagay na ikakagalit namin. Pinapunta ka lang namin dito dahil medyo kasundo mo si Alina. Pero wag na wag mo siyang tutulungang makatakas kung ayaw mong mawalan ka ng trabaho. Pananakot ni Aurora sa katulong. Napipilitang tumango si Yaya Mindy. Samantalang si Keros ay umaasa pa rin na makikipagbalikan sa kanya si Alina. Pero nang puntahan niya ang dalaga sa bahay ng mga ito, wala na roon si Alina. Nang tanungin niya ang isa sa mga maid kung nasaan ito, hindi rin daw nila alam. Mukhang tinapos na nga ng dalaga ang lahat. Mas pinili nito ang mga magulang. Parang kailan lang, ang saya-saya pa nila. Sinabi niya naman sa babae na kapag nagka-problema ay magsabi lamang. Pero wala itong sinabi. Sa loob ng ilang buwan ay naging maayos naman ang pagbubuntis ni Alina. Ang mami niya ay binibisita siya sa kanyang kwarto pero naiirita ito sa tuwing makikita ang umbok niyang tiyan. Naiirita ito sa hindi malamang dahilan. Mukhang hindi natutuwa na magkakaapo na ito. Parang excited pa nga ito na lumabas na ang bata na nasa kanyang tiyan. At isilang na niya ang sanggol nang sa ganun ay hindi na siya mahirapan. At pabigat daw sa kanya ang sanggol. Mabuti na lamang at nasa tabi niya ang kanyang yaya Mindy na sumusuporta sa kanya. Samantalang ang kanyang mga magulang, tila walang kaamor-amor. Ang bumibili nga ng kanyang mga cravings ay ang kanyang yaya pa. Pero ang kanyang mga magulang, laging may kausap sa cellphone na tungkol lang naman sa negosyo. Hanggang sa dumating ang araw na siya ay manganganak na nga. Nagpatawag lamang ang kanyang ina ng kumadrona na magpapanganak sa kanya. Dahil kapag dinala siya sa ospital, ay makikilala daw siya ng mga doktor at baka maiskandalo lamang dahil hindi niya kasama ang tatay ng bata. Dahil wala rin namang kaalam-alam si Keros na sila ay magkakaanak. Hirap na hirap si Alina sa panganganak. Ang yaya Mindy niya lamang ang nasa tabi niya. Hanggang sa mailuwal niya ang bata. Pero bago niya pa marinig ang iyak ng kanyang anak, ay nawalan siya ng malay. Napakagwapong bata, sabi ng babaeng nagpaanak kay Alina. Kapag nagising yung anak ko, sabihin mong patay ang sanggol na ipinanganak niya. Walang atubiling sabi ng ginang sa babae na nagpaanak sa kanyang anak. Pero tita, hindi ko po magagawa yun. Nag-aatubiling sabi ng dalaga. Kung ayaw mong masira yung pagkakaibigan namin ng nanay mo, yun ang sabihin mo. Wika ng ginang at kinuha ang sanggol na hawak ng dalaga bago tinawag si Yaya Mindy. Ma'am, bakit po? Tanong ng matandang katulong. Ilayo mo yung sanggol na to sa anak ko. Ipamigay mo, ipaampun mo, o kahit ano. Pero siguraduhin mo lang na hindi na makikita pa ng anak ko yung sanggol na yan. Wika ni Aurora sa katulong na hindi makapaniwala sa sinasabi ng kanyang amo. Anong klaseng lola at ina ito? Pero sa huli ay pumayag din si Yaya Mindy. Kaysa naman kung anong sapitin ng sanggol sa lola nitong walang puso. Ngunit naaawa siya sa kanyang alaga. Balang araw ay magkikita rin ng mag-ina. Nang gumising si Alina ay ang baby niya agad ang kanyang hinanap. Mabilis na lumapit sa kanya ang kanyang mami. Hindi niya gusto ang ekspresyon ng mukha nito. Para kasing may masama itong ibabalita sa kanya. At hindi nga siya nagkamali. Patay yung baby mo, anak. Iyon ang naging tugon ng kanyang ina na tila kinaguho naman ang kanyang mundo. Ni hindi niya pa nga nahawakan at nayayakap ang kanyang baby tapos patay.
Patay ang sanggol na kanyang pinanganak. Hindi, nagsisinungaling lamang ang kanyang mami. Hindi ito nagsasabi ng totoo. Nagsisinungaling lamang ito. Umiling-iling si Alina dahil ayaw niyang paniwalaan ng masamang balita. Hindi, mami. Nagsisinungaling ka lang. Buhay ang anak ko. Bigay niyo sa akin yung anak ko, ma'am. Iyak ni Alina. Hindi niya magawang kumalma. Napakasakit sa kanya na isang ina na mawalan ng anak. Maya-maya pa'y pumasok ang babaeng nagpaanak sa kanya. Tell me, buhay ang baby ko. Buhay ang baby ko, di ba? Tell me, doktora, buhay ang baby ko. Tila nawawala na sa sariling sabi ni Alina dahil hindi niya talaga makaya ang kanyang nalaman. Ang baby niya, ang bunga ng pagmamahala nila ni Keros, patay na. Pasensya na, Alina, pero patay yung sanggol na pinanganak mo. I'm sorry but that's the truth. Doon tuluyang nanlumo si Alina. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Anong nagawa niyang masama upang bigyan siya ng ganoong pagsubok sa buhay? Nawala na nga sa kanya si Keros, pati ba naman ang kanilang baby? Walang nagawa si Alina kundi ang umiyak hanggang sa niyakap siya ng kanyang mami. Wala siyang kaalam-alam na ito ang may kagagawan ng lahat, na ang baby niya ay buhay at binigay lamang nito kay Yaya Mindy upang ibigay sa ibang tao at hindi niya na muling makita. Saglit na pinabantayan muna ni Aurora ang kanyang anak sa kanyang kapatid, tsaka sinenyasan na lumabas na ang anak ng kanyang kaibigan na siyang nagpaanak kay Alina. Itatago mo yung katotohanan na buhay pa yung anak ni Alina. At may inabot itong pera sa dalaga. Wala namang emosyon na tinanggap iyon ng dalaga. Wala siyang magagawa kundi manahimik dahil nakakatakot pala ang kaibigan ng kanyang ina. Mga walang pusong tao, pati na rin yung asawa nito na sinakyan din ang sinabi ng asawa. Naawa siya kay Alina. Hindi deserve namang ito yung anak na katulad ni Alina. Bumalik sa loob ng silid si Aurora at niyakap ang kanyang anak na nagdadalamhati. Walang tigil sa pag-iyak. Ngayon ay wala na makakapigil pa para sa mga pangarap nila sa kanilang anak. Samantalang sa kabilang banda ay ibiniyahe ni Yaya Mindy ang lalaking sanggol. Mabuti na lamang ay tanda niya pa ang bahay ng dating nobyo ng kanyang alagang si Alina. Kung hindi lang dahil sa mga magulang ni Alina, hindi naman maghiwalay ang dalawang ito. Pasensya ka na kung hindi mo muna makakasama yung mami mo, ha? Pero okay naman dahil yung daddy mo yung mag-aalaga at kukup-kup sa'yo. Sabi ni Yaya Mindy. Mabuti na lamang at may isang basket sa may gilid doon. Doon niya nilagay ang nakabalot pa sa lampin na sanggol at saka nagtago sa isang puno. Sakto naman na lumabas yung isa sa mga katulong sa mansyon dahil magtatapon ng basura at gano'n na lamang ang gulat nito nang makita ang isang basket kung saan nasa loob nun ay ang lalaking sanggol. Hindi maiwasan ng Yaya ang mag-alala dahil sa tingin niya ay bagong silang lamang ang sanggol, kaya tinawag niya ang kanyang mga amo. Ma'am, Sir Keros! Sigaw ng katulong. Ang unang lumabas ay ang mga magulang ni Keros na nagulat din dahil sa pagtawag sa kanila ng katulong. Constancia, ano bang problema? Bakit ka sumisigaw? Tanong ng ginang hanggang sa napatingin sila sa katulong nila na ngayon ay may buhat ng sanggol. Saan galing ang sanggol na yan? Tanong naman ng Ginoo, ang ama ni Keros. Ma'am, magtatapon lang po ako tapos nakita ko nandito sa basket. Mukhang may nag-iwan po ata. Mukhang walang puso ang mga magulang ng batang to. Naawa naman ang mag-asawa sa sanggol hanggang sa dumating si Keros na napatagal pa sa paglabas. Ewan niya ba kung bakit agad na napunta ang kanyang atensyon sa sanggol na buhat ni Yaya Constancia at kinuha niya ang sanggol mula sa matandang katulong. Sir, iniwan niyang baby dito sa labas. Magtatapon lang po ako tapos I will adopt him. Mabilis na sabi ni Keros. Walang atubili na sabi ni Keros. Sa tingin niya, ang sanggol ang makakapuna sa pangulila niya kay Alina. Mabuti pa nga'y dito na lamang niya iyali ang kanyang pagmamahal dahil hindi na niya kaya pang magmahal ng ibang babae bukod kay Alina. Sinabi na lamang kay Alina ng mga magulang niya na pinalibing na ng mga ito ang kanyang anak. Gustuhin niya mang pumunta sa puntod ng kanyang anak pero hindi niya kaya at baka pag pumunta siya doon, baka puro pag-iyak lamang ang kanyang gawin. Kailangan niyang bumangon. Kailangan niyang ayusin ang buhay niya upang kahit papaano matuwa ang baby niya saan man ito naroroon. Iha, hindi ka ba kakain? Tanong kay Alina ng kanyang yaya Mindy. Pero nagtaka siya dahil biglang nawala ang kanyang yaya pero bumalik din naman ito agad. Mukhang may inayos lang saglit.
Malaki ang pasasalamat niya dahil may makakausap na siya. Wala ho akong gana. Tsaka siya tumingin sa bintana. Wala pa rin siyang ganang kumain. Ano bang desisyon mo? Kasama ka ba sa mga magulang mo sa Paris? Tanong kay Alina ng kanyang yaya. Napag-isip-isip na Alina na sasama siya, pero hindi dahil yun ang gusto ng kanyang mga magulang, kundi para sa kanyang sarili. Tumango si Alina. Tatagan mo yung loob mo, iha. Nandito lang ako para sa'yo. Sabi naman ng kanyang yaya Mindy. Gustuhin niya mang sabihin na buhay yung anak na to pero may tamang panahon para sa lahat. Salamat yaya dahil pinapalakas niyo yung loob ko. Nakangiti nang sabi ni Alina, pero sa likod nun may nararamdaman pa rin siyang sakit at bighati. Samantalang si Aurora at asawa nito'y natutuwa dahil wala nang magagawa pa ang kanilang anak na si Alina kundi sumama sa kanila sa ibang bansa. Sigurado silang gagawin na nito ang pagmumodelo dahil wala nang dahilan upang hindi nito pasukin ang karir na kanilang gusto. Aurora, huwag ka naman masyadong masaya. Baka mamay mahalata ng anak natin ang tungkol sa ginawa mo. Sabi ng asawa kay Aurora. Natawa naman si Aurora sa sinabi ng kanyang asawa dahil hindi niya hayaan na mangyari yun. Hindi malalaman ni Alina na buhay pa ang anak na to. Si Yaya Mindy naman ay rinig ang usapan ng mag-asawa. Mga walang awang mga magulang sa anak. Mabuti na lang at nasa mabubuting kalagayan na yung apo ng mga ito. Nakakaikiros na ang bata na walang kalam-alam na ang batang inampun niya ay anak niya talaga. Maya-maya pa'y tinawag si Yaya Mindy ni Aurora, kaya dali-dali siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Mabuti na lamang at hindi nahalata ng mag-asawa na narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Nagawa mo ba ng maayos ang pinapagawa ko? Nakataas ang kilay na tanong ni Aurora kay Yaya Mindy. Yes po ma'am, nagawa ko po ng maayos. Wala po kayong dapat na ipag-alala. Sagot ni Yaya Mindy sa kanyang amo. Dahil ayos na ayos naman talaga ang ginawa niya, ipinamigay niya ang bata. Ngunit sa ama nga lang nito na kung malalaman ng kanyang Ma'am Aurora ay siguradong mag-aapoy ito sa galit. Mabuti naman kung ganon. Ako nang bahala sa tuition ng anak mo buong taon. Maraming salamat sa loyalty mo sa akin ha. Sabi ni Aurora sa katulong. Alam naman niyang hindi siya tatraydor ng katulong at hindi nito magagawang magsinungaling. Ganon kalaki ang tiwala niya sa katulong. Si Alina kasi hindi lumalabas sa kanyang kwarto kaya hindi niya naririnig ang mga nagiging usapan sa baba. Pero naisipan niyang bumaba na dahil gusto niya naman ng bagong atmosphere at sawa na siyang magkulong sa kwarto. Nang makababa siya ay lumambot ang ekspresyon ng mukha ng kanyang ina na para bang concern sa kanya. Siguro ay sobrang saya ng mga ito dahil hindi nabuhay ang kanyang anak. Kailan ang punta natin sa Paris? Tanong ni Alina na kinangiti ng kanyang inang si Aurora. Gustong gusto nito ang mga lumalabas na salita mula sa labi ng anak. Bukas na. Dapat nga pupunta na ako sa kwarto mo at sasabihin ko sa'yo. Nakangiting sabi ni Aurora. We're glad na ibinabangon mo na yung sarili mo. There's a bright future waiting for you, my daughter. Sabi kay Alina ng kanyang daddy. Ang tita niya ay wala sa bahay dahil may inaasikasong negosyo. Kaya silang pamilya lamang ang nandoon. Bukas ay may iwan na nila ang kanyang tita dahil pupunta na sila sa Paris at sa bansang iyon niya bubuhay ng kanyang sarili. Isang linggo na rin simula nang mapunta kay Laqueros ang sanggol na nakita ng kanilang katulong sa labas ng kanilang mansyon. Marami na silang biniling gamit para sa sanggol. Ang kanyang inay madalas na nag-aalaga sa sanggol dahil siya ay palaging nasa trabaho dahil sinisipagan niya talaga upang mas mapalago pa niya ang kanilang negosyo. Habang si Alina ay nasa ibang bansa nagtatrabaho bilang isang model, ang kumuha sa kanya ay kaibigan ng kanyang mami at ito ang kanyang naging manager. Ang sabi pa nga nito ay mabilis siyang matuto. Natuwa naman ang kanyang ina sa naging papuri ng kumari nito. Samantalang si Alina walang magawa kundi bigyan ng peking ngiti ang mga ito. Hindi siya natutuwa na masaya ang kanyang mami. Mabilis na natuto si Alina dahil pinagsusumikapan niya talaga. Hindi dahil iyon ang sinasabi sa kanya, kundi dahil iyon ang gusto niyang gawin. Ginagawa niya para sa kanyang sarili ito dahil kapag naging sikat na siya, hindi na siya makakatanggap pa ng kung ano-anong pangmamaliit sa kanyang mga magulang at makakamit na rin niya ang inaasam niyang kalayaan. Sundin mo yung sinasabi ng kumari ko. Ayusin mo yung post mo. Sabi ng kanyang mami. Alam ko yung ginagawa ko. Sagot ni Alina. Hindi naman inaasahan ni Aurora na sasagutin siya ng anak ng ganoong paraan
Pero natutuwa siya na alam nito ang ginagawa. Habang si Yaya Mindy ay laging nakasuporta kay Alina. Kaya ginagalingan din ni Alina dahil nanonood ng kanyang Yaya Mindy. Ayaw niyang mapahiya sa kanyang yaya. Lagi rin itong nagta-thumbs up sa kanya kaya nabubuhayan siya ng loob. Kasama ng pagsusumikap niya ang suporta ng kanyang yaya. Sabi pa nga nito, kung ayaw niya sa ginagawa niya itigil niya na, pero nakasuporta pa rin ito. Binigyan mo na si Alina ng break ng kaibigan ng kanyang mami. Kaya lumapit na siya kay Yaya Mindy na may dala ng kanyang pagkain. Bakit naman ganyang pagkain ang inihanda mo? Nakataas ang kilay na tanong ng kanyang mami sa katulong. Ang mga pagkain kasi nadala ni Yaya Mindy nakakataba. Ito po kasi yung pinahanda ni Alina. Pagsagot ng kanyang yaya na hindi naman kinatuwa ng kanyang mami. At talagang sumasagot ka pa? Kung hindi ka ba naman tanga? Inis na sabi ni Aurora sa katulong. Kaya hindi na napigilan ni Alina ang sarili na ipagtanggol ang kanyang Yaya Mindy. Ma'am, stop it. Ako nagpahanda ng mga ito kay Yaya. Kaya please, tumigil na kayo. Huwag kayo sa kanyang magalit. I assure na walang mababago sa katawan ko. Titigilan niyo si Yaya o titigilan ko yung ginagawa ko? May pananakot na sabi ni Alina. Kaya pairap itong umalis doon. Ang kanyang mami lang at Yaya Mindy ang nakasama niya doon dahil ang daddy niya ay naiwan sa bahay. Dahil kahit nasa ibang bansa sila inaasikaso pa rin ito ang kanilang negosyo. Hindi kasi iyon pwedeng pabayaan. Iha, hindi mo na ako kailangang ipagtanggol pa sa mami mo. Ganun naman talaga yung ugali nun. Sabi kay Alina ng kanyang Yaya Mindy. Si Keros nga hindi niya na naipaglaban at naipagtanggol. Pati ba naman ito hindi niya ipagtatanggol? No Yaya, I'll protect you from my mom. No matter what, ikaw na nga lang ang tanging nagmamalasakit sa akin eh. Sabi ni Alina at niyakap ang kanyang yaya. Medyo matagal din na nag-isip yung anak mo bago niya tanggapin yung trabahong to. Sabi kay Aurora ng kanyang kaibigan. Napatingin si Aurora sa anak niyang yakap ang katulong. Kung malalaman lang ng anak niya na tinulungan siya ng katulong na ipamigay yung anak na to, siguradong magagalit ang anak niya sa katulong. Ang mahalagay nandito na kami't ginagawa naman niya. Magaling naman yung anak ko, di ba? Tanong pa ni Aurora sa kaibigan. Oo naman, sa tingin ko'y mabilis siyang sisikat. Napakagaling ng anak mo. Napangiti si Aurora dahil sa natanggap na mga salita mula dito. Sa ngayon ay kontrolado na niya ang kanyang anak at sisiguraduhin niya na hindi na mawawala ang kontrol niya dito. Siyempre naman, ako ang ina. Sabi niya't bahagyang tumawa kaya natawa ang kanyang kaibigan. Siya ang magpapayaman sa inyong mag-asawa. Ang bata pa'y kay galing na. Malayo talaga ang kanyang mararating. No wonder na mahigitan niya pa yung iba na matagal ng sikat na mga modelo. Abala si Keros sa pagpirma sa iba't ibang dokumento nang dumako ang tingin niya sa newspaper na kadadala lamang ng kanyang sekretarya. Nung unay halos hindi pa siya makapaniwala sa kanyang nakita hanggang na-realize niya ang lahat. Nasa dyaryo si Alina at ayon sa article ay isa na ito sa pinakasikat na mga modelo sa Paris. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang niyang pinilas ang dyaryo. Marahil dahil sa galit o kaya hindi niya lang talaga matanggap ang kanyang nabasa. Kaya nakipaghiwalay sa kanya si Alina noon dahil sa gusto nitong magmodelo. Gaya ng gusto ng mga magulang na to. Kaya hindi siya nagawang harapin ng babae at bigla na lamang tinapos ang relasyon nila. Hindi niya matanggap na pinagpalit siya ni Alina sa karir na gusto ng mga magulang ng babae. Mabilis na sumikat si Alina sa mundo ng pagmamodelo. Dahil na rin sa maraming kakilala ang kaibigan ng mami niya, kaya halos hindi lang siya kilala sa Paris, kundi pati na rin sa ibang lugar dahil magaling naman talaga siya. Ngayon, masasabi niya nang naibango na niya ang kanyang sarili at successful na nga siya. Pero hindi niya maiwasang malungkot sa tuwing naiisip niya ang kapalit ng lahat ng yun ay ang pagkawala ng anak nila ni Keros. Gusto niyang bumalik ng Pilipinas upang bisitahin ang puntod ng kanyang anak. At walang sino man ang makakapigil sa kanya, kahit na ang kanyang mga magulang. Iha, bakit ka umiiyak? Tanong sa kanya ng Yaya Mindy. Kakapasok lamang nito sa kanyang kwarto. Kakauwi niya lamang galing sa isang photoshoot. Ewan niya ba? Minsan bigla-bigla na lamang siyang nalulungkot at maiiyak na lamang tuwing maalala niya ang anak niya na maagang nawala sa kanya. Napuwing lang po ako, Yaya. Sagot ni Alina sa katulong. Kilala na kita, Alina. Hindi mo na magagawang magsinungaling sa akin. Naiiling na sabi ng katulong. Sa araw-araw, pinapaalam sa kanya ng kanyang Yaya Mindy kung gaano ito ka-proud sa kanya.
Hindi gaya ng kanyang mga magulang na walang ibang ginawa kundi i-feel ang fame na naidudulot niya sa mga ito. Gusto ko nang bumalik ng Pilipinas. Diretsahan niyang sabi. Ayaw niya nang magpaligoy-ligoy pat gumulo ang usapan. Sarili mong desisyon yan. Ang tanong, hahayaan mo na naman bang kontrolin ka ng mga magulang mo? Kahit ayaw nila, babalik ako ng Pilipinas. Wala siyang magagawa sa gusto ko. Napangiti si Yaya Mindy dahil ang dating Alina na iyakin at pumapayag na basta-basta saktan ng mga magulang na to ay matapang na't marunong nang tumayo sa sariling paa. Alina, my daughter, bakit naman pinapahanda mo yung mga bagahe mo sa mga maids? Bait-bait ang tanong kay Alina ng kanyang ina. Simula nang sumikat siya'y nagkukunwari na itong mabait sa kanyang harapan. I'm going back to the Philippines. Walang atubili niyang sabi, kaya ang daddy niya ay nasa mid pa sa iniinom nitong kape. Bakit kailangan mo pang bumalik ng Pilipinas? Ayos ka naman na dito. Nandito yung karir mo. Kinakabahang sabi ni Aurora. Hindi niya nagugustuhan ng desisyon ng kanyang anak. Hindi siya natutuwa. Hindi ito pwedeng umuwi ng Pilipinas. Paano kung magkabalikan ito't ang keros na yun? Ginawa ko na gusto niyo, di ba? Pinasikat ko na kayo gamit ang pagmumodelo ko. Kaya hindi naman siguro masama kung pagbibigyan niyo ko sa gusto kong mangyari. Dahil kung gugustuhin ko, kayang-kaya ko ring sirain yung karir ko. Ang sabi ni Alina sa kanyang ina, kaya ito'y napalunok. Mga mukha talagang pera. O sige, okay lang naman. Pero sasaglit ka lang dun ha. Kung bagay bakasyon lamang. Napipilitan pang sabi ni Aurora upang hindi na sila magtalo pa ng kanyang anak. Bukas na nga pala yung flight namin ni Yaya Mindy. Sabi pa ni Alina. Kaya napatingin si Aurora sa matandang katulong. Okay, mabuti nga yun at nang may kasama ka. Pagkatapos ay umakyat na si Alina pero si Yaya Mindy ay naiwan dahil tinawag ito ni Aurora. Wala kang sasabihin na kahit ano sa anak ko. Kung ayaw mong mapahamak ang mahal mong pamilya, itahi mo yung bibig mo. Wika ni Aurora. Alagaan mo yung anak ko, Mindy. Sabi pa ni Aurora dahil biglang tumingin sa kanila ang anak niyang si Alina. Tandaan mo yung sinabi ko, Mindy ha. Kayang-kaya kong sirain yung kinabukasan ng mga anak mo. Sabi pa ni Aurora. Talagang tinatakot ang matandang katulong pero hindi ito magsasalita. Kinakabahan siya sa pag-uwi ng kanyang anak sa Pilipinas. Gustuhin man nilang sundan ito pero sino ang kakausap sa mga press kapag hinanap ang kanilang anak? Nang sumunod na araw ng umisikeros, buhat ni Pia si Baby Andre. Si Pia ay anak ng kaibigan ng kanyang mami. Alam niyang may gusto sa kanya ang babae, ngunit hindi niya ito pinapansin dahil ang focus niya ay nasa batang kanyang inampun. Mas gusto niyang ilaan ang pagmamahal niya kay Baby Andre at alam niya sa sarili niya na mahal niya pa rin si Alina. Hindi naman nawala ang pagmamahal niya sa babae at nang makita niya nga ang pangalan nito sa dyaryo, tila bumalik ang lahat ng alaala. Ibinigay sa kanya ni Pia si Baby Andre. Malapit na itong mag 6 months, ilang linggo na lamang, buwan-buwan nga. Pinaghahanda nila ang baby. Tuwang-tuwa din kasi dito ang kanyang mga magulang, lalo pat may dimple ito at kapag tumatawi kay sarap talagang pakinggan. Hanggang sa kinuha muna kay Keros ng kanyang ina si Baby Andre dahil gusto daw siyang makausap ni Pia at may sasabihin. Pwede namang buhat niya si Baby Andre habang kausap ito, kaya bakit kailangan pang kunin? Ngunit upang maging maayos ang kanilang pag-uusap, binigay niya si Baby Andre at mamaya na lamang niya kukunin. Ano bang kailangan nating pag-usapan? Is it about business? Pwede namang ang mga magulang mo na lamang yung kausapin ko. Ayaw ni Keros sa paligoy-ligoy, kaya diniretso na niya ng tanong ang babae. Ayaw niyang humaba pa ang usapan. Gusto na niyang makabanding si Baby Andre at marinig ang hagigik na to. Ewan niya ba? Iba ang saya niya kapag kasama niya ang sanggol. I like you, Keros. Alam kong ilang beses ko na tong sinabi sa'yo pero parang wala ka namang pakialam. Ilang beses ko na sa'yong pinahayag yung nararamdaman ko pero wala akong natatanggap na sagot mula sa'yo. Ang sabi ni Pia. I like you too, Pia, but only as a friend. At hindi nalalagpas pa doon. Hope you understand. If you'll excuse me, my son needs me. At nilagpasan siya ng lalaki. Hindi alam ni Pia kung bakit hindi siya magawang magustuhan ni Keros. Ginagawa naman niya ang lahat, pati ang pagbabantay sa ampon na to. Marahil ay hindi pa rin ito naka-move on sa ex nito, pero gagawin niya ang lahat para magustuhan siya ng lalaki. Sa kabilang banda ay lula na si Alina at Yaya Mindy ng isang plane. Ito ay pag-aari ni Alina dahil sa malaki nga ang kinikita ng dalaga sa pagmumodelo
ay nakabili na ito ng sariling eroplano para na rin daw hindi hassle sa pag-uwi nila sa Pilipinas. Ilang hours din ang naging flight nila, kaya proud na proud si Yaya Mindy sa kanyang alaga. Saan muna tayo tutuloy, Iha? Sa bahay niyo ba? Tanong kay Alina ng kanyang yaya. Of course not. Ayaw niya nang bumalik sa bahay nila dahil babalik lamang ang sari-saring memorya. Mas lalo namang ayaw niya sa bahay ng kanyang tita, kaya mag-hotel na lamang sila. Sa hotel tayo, Yaya. Sagot ni Alina sa kanyang Yaya Mindy. Mabuti na lamang at kahit gabi na, meron pa rin mga bukas na hotel, lalo na yung 5-star. Na-miss din ni Alina ang Pilipinas, lalo na ang ingay. Mabuti na lamang at nakadisguise si Alina kaya walang masyado mga tao ang lalapit sa kanya upang magpa-picture. Ate, bili na po kayo ng sampagita ko. Pangpagamot lamang po ito ng nanay ko. Biglang may lumitaw na batang nagtitinda ng sampagita sa kanilang harapan. O eto, benta mo na lamang yan sa iba ha. Inabutan ni Alina ng pera ang bata, kaya tuwang-tuwa naman ito. Maraming salamat po ate, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Masayang sabi ng bata kaya si Alina ay napangiti na lamang. Ingat ka ha, ibili mo ng gamot ng nanay mo yan at alagaan mo siya. Pag kulang pa'y balikan mo na lamang ako dito. At tinuro ni Alina ang hotel na pansamantalang tutuluyan nila ni Yaya Mindy. Iha, pwede bang umuwi na muna ako sa mga anak ko? Matagal-tagal ko na rin kasi silang hindi nakakasama. Ang sabi ng kanyang Yaya Mindy. Pwede naman Yaya. Tawagan na lamang kita kapag sasamahan mo na ako sa puntod ng anak ko. Napipilitan man ay tumango ang katulong. Anong puntod ang kailangang puntahan ng kanyang alaga kung buhay naman ang anak na to? Eto na rin Yaya, ibigay mo sa mga anak mo. At binigay ni Alina ang isang maleta niya kay Yaya Mindy at naglalaman niya ng mga chocolates. Salamat dito Iha. Niyakap na lamang ni Alina ang kanyang yaya. Siya nga dapat ang magpasalamat dito. Dahil kapag pinanghihinaan siya ng loob, ito ang nagpapalakas ng loob niya. Umagang-umagay nandoon si Pia sa kanila kay Ros. Hindi para bukal sa loob na alagaan si Baby Andre, kung hindi para magpasikat lamang kay Keros at lumabas na may pakialam siya sa bata kahit na ang totoo ay naiinis siya dito dahil kapag binubuhat niya ay ayaw sumama. Mabuti na lamang at hindi iyon napapansin ng mami ni Keros. Ang gusto niya lamang kasi ay si Keros at hindi yung ampun na to. Pero wala siyang magagawa kundi magtiyaga kung gusto niyang makuha ang loob ng lalaki. Kapag nga may tiyaga, may nilaga. Nang makababa si Keros ay narinig niya agad ang iyak ni Baby Andre. Kinukuha kasi ito ni Pia sa tagapag-alaga na to. Oo, may kinuha na rin siyang tagapag-alaga. Pia, stop that! Pagsigaw na sabi ni Keros kay Pia dahil ayaw niyang naririnig na umiiyak ang sanggol. Kaagad niyang kinuha si Baby Andre sa tagapag-alaga nito at siya ang nagbuhat. I'm sorry, pero gusto ko lang naman makabanding si Baby. Ang paliwanag ni Pia na halata namang kasinungalingan lamang ang sinasabi dahil naiirita nga ito sa iyak ng sanggol. Pia, anong nangyayari dito? Tanong ng mami ni Keros na kakagaling lamang sa kusina pero hindi sumagot si Eros at pinapatahan si Baby Andre. Keros, mabuti pa ibili mo na lamang yung daddy mo ng food sa paborito niyang restaurant. Ayun, may sakit at hindi siya kakain hanggat hindi daw yun yung pagkain. Utos ng ginang. Kaya ibinigay na muna ni Keros si Baby Andre sa tagapag-alaga na to. Minsan lang namang mag-request ang kanyang daddy, kaya mabuting pagbigyan. Samahan ko na po si Keros, tita. Ang sabi ni Pia. Hindi man gusto kasama ni Keros ang babae, hindi na siya nakaangal pa dahil sa umuuna ang kanyang ina sa dalaga. At ayaw naman niya na magalit sa kanyang mami dahil matatanda na ang mga ito at baka bigla na lamang atakihin. Wala ka bang balak hanapin ng tunay na mga magulang ni Baby Andre? Biglang tanong kay Keros ni Pia, kaya masama siyang napatingin sa babae. Mukhang naikwento dito ng kanyang mami na ampun niya lamang si Baby Andre. You know, you better shut up kung ayaw mo na ibaba kita sa gilid ng kalsada. Galit na sabi ni Keros. Napamahal na sa kanya si Baby Andre, kaya hindi niya kakayanin na makuha ang sanggol sa kanya ng mga magulang na to. Masyado na siyang napamahal sa bata. Please don't be mad, I was just asking, sabi ni Pia. Pero hindi na sumagot si Keros hanggang sa makarating sila sa restaurant. Medyo malayo din sa village nila Keros ang restaurant na iyon. Samantalang si Alina ay hinihintay ang order niyang breakfast sa isang resto. Hanggang sa napatingin siya sa may pintuan at pumasok ang lalaking matagal niya na ring hindi nakikita. Si Keros.
Pero kaagad na nawala ang sayang nararamdaman niya nang may kasunod itong babae. GF kaya nito yun? Maganda naman ang babae at mukhang sila ay magkaedad lamang. Dahil sa ayaw niya na mapansin siya, tinakip ni Alina ang newspaper para hindi makita ng lalaki ang kanyang muka at hindi siya nito mapansin. Maling doon pa siya pumunta sa restaurant na yun. Bakit kasi siya naglibot-libot? Eros, bilisan na raw natin. Naghihintay na si daddy mo. Ang sabi ng babae kay Eros. Sa asta ng babae, mukha silang magkasintahan. Hindi naman umiimik si Keros sa babae. Samantalang si Keros ay nagpalinga-linga sa restaurant habang hinihintay ang kanilang order. Hanggang sa nadako ang tingin niya sa isang babae na kumakain na mag-isa at pilit pang tinatago ang mukha na to. Kung ayaw pala nito na may nakakakita dito habang kumakain, dapat sa bahay na lamang ito nag-breakfast. Hanggang sa nakuha niya na ang kanyang order, kaya sinabi niya kay Pia na babalik na sila sa mansyon. Sa totoo lang, napipilitan lamang siyang pakisamahan ng babae dahil sa anak ito ng kaibigan ng kanyang mami. Habang si Alina, hindi maiwasan na makaramdam ng kirot dahil nakita niya si Keros na may kasamang ibang babae na may GF na ito. Hindi niya kayang tanggapin na masaya na ito sa piling ng iba at hindi silang dalawa. Hanggang sa may pumasok na naman sa restaurant na babaeng kakilala niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito ang doktora na nagpaanak sa kanya. Kasama ata ito ng mami nito na friend ng kanyang mami. Doktora! Pagtawag niya sa babae, napatingin naman ang babae sa kanya at mababa ka sa mukha nito ang pagkagulat. Gustuhin man nalapitan ng doktora si Alina ay pinigilan siya ng kanyang mami. Tanda mo ba yung sinabi sa'yo ng tita Aurora mo? Wag na wag mong lalapitan yung anak niya. Pabulong na sabi ng ginang sa kanyang anak. Pero ma'am, saglit lang naman. Sabi nito sa ina, pero sinabi ng ginang na kailangan na nilang umuwi dahil iinom pa ito ng gamot nito. Hindi alam ni Alina kung bakit bigla na lamang tumingin sa kanyang doktora na parang humihingi ng tawad. Sinubukang habulin ni Alina ang babae pero nakaalis na ito kaya hindi na siya nakahabol. Isip-isip naman ni Doktora Jean na sasabihin niya dito ang totoo kay Alina pero hindi pa ngayon. Kailangan niya munang planuhin ang lahat, yung hindi malalaman ng kanyang tita Aurora na sinabi niya na kay Alina ang totoo. Dahil sa wala naman ang gagawin pa si Alina sa restaurant, ay umalis na nga siya ron. Nakakalungkot lang na hindi niya alam kung saan ang bahay ng doktora, kaya wala siyang magagawa kundi ang umuwi na lamang sa hotel kung saan siya pansamantalang titira dahil bibili din siya ng sarili niyang bahay sa Pilipinas. Nang makauwi si Keros ay umiiyak si Baby Andre. Kaagad niya itong kinuha sa kanyang mami at mabilis naman na tumahan ng sanggol. Mukhang kilalang kilala na siya na to dahil tumigil sa pag-iyak. Habang si Pia ay naiinggit na nakatingin sa sanggol dahil gusto niyang makuha ang atensyon na nakukuha nito mula kay Keros. Laking pasasalamat naman ni Keros nang may tumawag kay Pia at nang sagutin ng dalaga ang tawag, alam niya na kung sino ito, ang mga magulang na to. Paano ba naman kasi ang agang nawawala ni Pia sa bahay ng mga ito? Umuwi ka na muna sa inyo, iha. Sabi ng mami ni Keros kay Pia. Napapawid pa ito pero wala siyang magagawa kundi sundin ang kagustuhan ng ina ni Keros dahil nagpapalakas siya sa ginang. Sa tingin mo anak, wala kayong naghahanap kay Baby Andre? Pagtatanong kay Keros ng ginang. Wala naman ma'am, at kung may maghahanap man, hindi ko ibibigay si Baby Andre dahil ako yung daddy niya. Masaya ako na napapasaya ka ni Baby Andre. Grabe din yung saya na naidudulot niya sa pamilya natin. Sabi pa ng ina ni Keros, masaya na palagi siyang pinupuntahan ng mga ito. Dahil sa bata, pansamantala niyang nakalimutan ang sakit na naidulot ni Alina. Dahil kay Baby Andre niya binuhos ang kanyang pagmamahal dito at lahat-lahat. Sa isip-isip nga ng ina ni Keros, napakaswerte ng batang inampun ng kanyang anak. Samantalang si Alina ay nakauwi na sa hotel na tinutuluyan. Nang makareceive siya ng tawag, mabilis niya namang sinagot ang tawag, baka kasi importante yun. My daughter, kamusta ka dyan? Tanong ng kanyang mami. Himalat, kinamusta siya? Kailan daw yung balik mo dito? Sabi na nga ba't may kasunod yun eh. Dahil hindi naman basta-basta mangangamusta yung ina niya. Maghintay sila ma'am, nagbabakasyon pa ako. Sabi niya at pinatay ang tawag. Bukas na bukas, pupuntahan niya si Keros. Gusto niya na makapag-usap pa sila. Gusto niya muling makita ang lalaki. Kahit na ilang buwan lang siyang nalayo dito, parang kalahati na iyon ng kanyang buhay.
Wala siyang pakialam kahit hiwalay na sila. Hindi naman sila maghihiwalay kung hindi dahil sa kanyang mga magulang. Sana ay pakinggan siya ng lalaki sa kanyang pagpapaliwanag. Pagkatapos na makipag-usap kay Keros, tsaka niya pupuntahan ang puntod ng kanyang anak. Mabuti na lamang at may number siya ni Yaya Mindy. Mabilis niyang tinawagan ng matanda at sinabi na pupunta na sila sa puntod ng kanyang baby sa Makalawa. Pumayag naman ng katulong. Maaasahan niya talaga si Yaya Mindy. Ang mga magulang naman ni Alina na nasa ibang bansa kinakabahan na baka malaman ng kanilang anak ang totoo. Pero tinakot naman nila si Yaya Mindy kaya medyo nakakasigurado silang hindi ito magsasalita. Samantalang ang anak ng kanyang kumare na nagpaanak kay Alina ay hindi niya makontak. Dapat kasi siya na yung nagpamigay ng apo niya noon para hindi siya kinakabahan ngayon. Pero may tiwala naman siya kay Yaya Mindy na ginawa nito ng maayos ang kanyang pinag-utos. Pero saan nga ba dinala ng katulong ang sanggol? Sana nga lang ay doon sa hindi nito makikita yung anak niya. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Keros ang babaeng bibisita sa kanyang opisina. Sa nakikita niya, ibang-iba na ito sa Alina na nakilala niya noon. Keros? Pagtawag nito sa kanyang pangalan na tila nagpatigil sa kanyang mundo. Sikat ka na ngayon. Natupad mo na yung pangarap ng mga magulang mo para sa'yo. Pagsisimula ni Keros sa usapan, biglang lumungkot ang mata ng babae. Hindi ba dapat ay masaya ito? Masaya ito dahil sikat na ito? Huwag nitong sabihin na nagsisisi ito sa pakikipaghiwalay sa kanya noon dahil kung sasabihin man iyon ng babae parang hirap namang paniwalaan. Gusto ko na mag-usap tayo ng maayos, sabi ni Alina na nakapagpatawa sa kanya. Mag-usap ng maayos? Noon nga nang pinuntahan niya yung babae sa bahay ng mga ito, hindi man lang ito lumabas para siya'y kausapin. Ang nanay nito ang kumausap at nagtaboy sa kanya. Hinintay niya pa rin na lumabas si Alina pero hindi ito lumabas. Mag-usap ng maayos? Sana nakipag-usap ka rin sa akin ng maayos nung nakipaghiwalay ka sa akin. Napapailing na sabi ni Keros. Keros, makinig ka muna sa akin, magpapaliwanag ako. Sabi ng babae sa kanya pero wala siyang oras para pakinggan ang paliwanag na to. Wala akong oras para makinig sa mga paliwanag mo. At kung ano man ang sasabihin mo, wala na ring magagawa o mababago yan dahil tapos na tayo. Diretsahan niyang sabi kay Alina bago sana tatayo para ilabas ang babae sa kanyang opisina pero biglang dumating si Pia. Babe? Kunwari niyang pagtawag sa babae. Medyo nagulat pa si Pia pero buti na lamang sumabay ito sa kanyang pag-acting. Babe, sino tong babaeng to? At tinuro ni Pia si Alina. Well, one of my friends before. Nangangamusta lang. Kita niya kung paano tumulo ang luha sa mga mata ni Alina. Gusto niyang saktan ito, gaya ng sakit na naranasan niya noon, yung sakit na nadama niya nang bigla na lamang itong nakipaghiwalay. I'm glad that you're okay, Keros. Sige, maiwan ko na kayo. Sabi ni Alina at tumalikod. Parang sinasakal ang puso ni Alina dahil sa ginawang pagtrato ni Keros sa kanya. Sa mga salitang lumabas sa bibig na to, kaya pala hindi na rin magawang pakinggan ni Keros ang kanyang paliwanag dahil may GF na ito. Tama nga ang kanyang hinala na GF ng lalaki yung kasama nito sa restaurant. Who's that girl? Tanong ni Pia kay Keros. Don't mind her, but thanks for acting ha. Sabi ni Keros kay Pia. Your ex-GF? Please shut up. Galit nang sabi ni Keros kaya napatahimik si Pia. Dapat nga hindi na siya nagtatanong at maging masaya na lamang dahil ex pala ni Keros at mukhang hindi na magbabalikan pa ang dalawang yun. Kaya napangiti na lamang si Pia. Hindi hamak na mas karapat dapat siya kay Keros kaysa sa babaeng yun. Tinawagan ni Alina si Yaya Mindy. Sinabi niya sa kanyang yaya na samahan na siya nito sa puntod ng kanyang anak. Nagulat pa nga ang matanda sa biglaan niyang desisyon pero sinabi naman ito na sasamahan siya. Kaya agad na nagpaalam si Yaya Mindy sa kanyang mga anak dahil sasamahan niya ang kanyang alaga. Agad na pumunta si Yaya Mindy sa hotel kung saan nandoon ang dalaga. Nadatnan niya si Alina na umiiyak. Hindi niya gustong makitang umiiyak at nasasaktan ng alaga. Kaya agad niya itong niyakap dahil sobra siyang nag-aalala para dito. Sinong nagpaiyak dito? Iyon ang tanong sa kanyang isipan. May GF na si Keros, Yaya. Akala ko babalikan niya pa ako. Masakit, Yaya, pero hindi ko naman siya masisisi kung galit siya sa akin dahil wala naman ako nagawa nun. Iyak ni Alina sa kanyang yaya.
Nakinig lamang ang matanda, ngunit ang pinagtataka ng matanda ay may GF na si Keros. Kung ganoon, nasaan ang sanggol? Huwag kang umiyak, iha, sabi ni Yaya Mindy. Mas mabuti pa atang umalis na lamang ako at ituloy ang aking pagmumodelo. Babalik agad ito sa ibang bansa. Hindi ba't parang ang bilis naman? Hindi pa nga ito nagtatagal sa bansa. Iha, mali ka lamang ng akala. Huwag kang magiging padalos-dalos sa desisyon mo. Bukas, sasamahan kita sa puntod ng anak mo. Tsaka mo pag-isipan kung babalik ka agad ng ibang bansa. Tugon ni Yaya sa kanyang alaga at tsaka ito niyakap. Gusto niya mang aminin sa alaga ang tungkol sa tunay na kalagayan ng anak na to. Pero mukhang mas maganda yata kung kay Keros niya muna sasabihin ng lahat upang hindi ito magalit sa dalaga at upang malaman ng lalaki na ang batang inaalagaan nito ay tunay pala nitong anak. Nasasaktan din si Alina dahil hindi man lang nalaman ni Keros na nagkaanak sila. At kung sasabihin niya man, paano niya ipapaliwanag sa lalaki na patay ang anak nila nang ito'y ipanganak niya? Naaawa si Yaya Mindy sa kanyang alaga na umiyak sa puntod ng anak na to. Kahit na wala naman talagang nakalibing doon. Patuloy kasi ang pag-iyak ni Alina. Sinisisi ang sarili kung bakit hindi man lang nito naranasan ng mabuhay sa mundo. Kahit nabuhay naman talaga yung anak na to. Tara na, Yaya. Nakahingi na po ako ng tawad sa anak ko. Pag-aya sa kanya ni Alina. Mauna ka na muna, iha. May kailangan lamang akong puntahan. Ang sabi ni Yaya Mindy kay Alina. Sige po, basta nasa hotel lamang ako, sabi ni Alina at nauna na nga itong umalis ng sementeryo. Samantalang ang kanyang yaya ay tutungo pa sa bahay nila Keros. Kailangan malaman ng binata ang totoo. Dali-daling sumakay ng taxi si Yaya Mindy. Hindi niya na kaya pang itago ang katotohanan. Sa araw-araw, binabagabag siya ng kanyang konsensya. Kalalabas lamang ni Keros ng mansyon nang bigla siyang may nakitang matanda na mukhang gusto siyang makausap. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang yaya ni Alina noon. Nung isang beses na nagawi siya kina Alina, ay pinakilala ito ni Alina sa kanya. Iho, pwede ba tayong mag-usap? Tanong sa kanya ng matanda. Gusto niya sanang sabihin na ayaw niya, pero parang nakakabastos naman ata iyon. Kaya dapat daanin niya sa maayos na pananalita, yung hindi siya makakabastos dahil mas nakakatanda ito sa kanya. Kung pinadala lang kayo ni Alina, pakisabi na lang po sa alaga niyo na wala na akong balak na makinig sa mga paliwanag niya at hindi niya na maibabalik pa yung meron sa amin, sabi ni Keros at papasok na sana siya sa kanyang kotse nang pigilan siya ni Yaya Mindy. Hindi ginustong makipaghiwalay ng alaga ko sa noon. Hindi niya ginustong iwan ka't mga ibang bansa, ang sabi ni Yaya Mindy. At dahil hindi pa rin naniniwala si Keros at papasok na sana ito sa sasakyan, ay sinabi ni Yaya Mindy ang kanyang pakay. Ang batang inaalagaan mo ngayon, anak niyo ni Alina. Lingid sa kaalaman mo na nagkaanak kayong dalawa. At ang mga magulang ni Alina ay ayaw nila sa bata. Kaya gusto nilang ipamigay ko ito kaya imbis na sa iba, sa labas na lamang ng bahay niyo iniwan ng sanggol. Sabi ni Yaya Mindy na may halong pagpapaliwanag. Hindi agad nakapagsalita si Keros. Nagkaanak sila ni Alina? May nabuo sa kanilang pagmamahalan noon? Ang batang kinukupkup mo at inaalagaan mo ay tunay mong anak. Anak niyo ni Alina. Pero ang buong akala ni Alina, patay ang anak niyong dalawa dahil yun ang sabi ng mga magulang niya. Ngunit dinala ko sa iyo ang bata. Alam kong mahirap paniwalaan pero nagsasabi ako ng totoo, iho. Ang sabi pa ni Yaya Mindy. Kaya dali-daling pumasok sa loob ng kanilang mansyon si Keros at pinasunod niya si Yaya Mindy. Si Baby Andre, buhat-buhat ng kanyang ina. Pinapatahan nito dahil umiiyak. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman na anak pala niya ang kanyang inaalagaan. Ma'am, ito na po yung mga pinapakuha niyong litrato, sabi ng katulong sa bahay nila Keros. Pinakuha kasi ng kanyang ina ang kanyang mga baby pictures dahil napapansin nito na habang tumatagal ay nagiging kamukha niya si Baby Andre. Look at this picture, son. Habang nagtatagal, nagiging kamukha mo si Baby Andre. Manghapang sabi ng ginang. Samantalang si Yaya Mindy, gumagaan ang loob dahil alam niyang paniniwalaan na siya ng binata at hindi na pag-iisipan pa na hindi siya nagsasabi ng totoo. Ngayon na nasabi ko na sa iyo yung totoo, sana hindi ka magalit sa alaga ko dahil parehas lamang kayo naging biktima ng mga magulang niya.
Aalis na ako, ang sabi ni Yaya Mindy, dahil ang kanyang alaga naman ang kanyang kakausapin. Habang si Alina ay kakalabas lamang ng kanyang hotel room, gusto niya munang maggala. Kanina ang sabi niya, gusto niya nang mag-hotel muna siya pero ngayon, gusto niyang makalanghap muna ng sariwang hangin. Hindi sinasadyang nakita niya naman sa hotel ang doktora. Doktora! Masaya niya pang pagbati sa doktora na hindi alam kung ngingiti ba sa kanya. May hotel room ka dito? Pwede bang mag-usap na muna tayo dun? Tanong kay Alina ng doktora. Yes naman, Dok. Magiliw na pagsagot ni Alina. May mga gusto lang akong sabihin sa'yo na importanteng malaman mo. Ang sabi pa ni Doktora Jean na kinataka naman ni Alina. Anong kailangan niyang malaman? At gaano kaimportante ang mga iyon na kailangan doon pa sa hotel mag-usap? Ano po bang gusto niyong sabihin, Doktora? Magiliw na tanong ni Alina sa babaeng nagpaanak sa kanya. Abala siya sa pagsasalin ng juice sa baso. Meron na rin kasing naka-slice na cake sa isang maliit na platito at ibibigay na lamang niya iyon kay Doktora. Lumunok muna ang Doktora bago nagsalita. Humihingi ako ng tawad dahil sa pagsisinungaling ko sa iyo noon at alam kong dahil sa ginawa ko, hindi ko tinupad ang sinumpaan kong tungkulin. Hindi agad maintindihan ni Alina ang sinasabi ng Doktora. Hindi siya ganun kagaling upang mabatid agad ang sinasabi na to. Ang malala pa, tinanggap ko yung perang binigay sa akin ng mga magulang mo upang itago ko yung totoo. Sabi pa ni Doktora Jean, kaya bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ni Alina sa di malamang dahilan. Alina, nagsinungaling ako sa iyo nang sabihin ko, napatay yung sanggol na pinanganak mo. Ibibigay pa sana ni Alina ang juice at cake kay Doktora. Pero sabay na nahulog mula sa kanyang mga kamay ang baso at platito. Nabasag sa sahig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Buhay ang anak mo, Alina. Buhay ito ng ipanganak mo. Pero sinabi sa akin ng mga magulang mo na sabihin sa'yo na patay ang sanggol. Patawad, Alina, kung ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa'yo ang totoo. Natakot lang ako kay Tita Aurora at sa daddy mo. Halos mautal pa si Doktora Jean sa mga huling katagang sinabi na to. Buhay ang anak ko? Buhay ang anak ko? Bakit mo sinunod sila, Mami? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Natakot ka sa kanila. Pero hindi ka naawa sa akin? Naiiyak na tanong ni Alina sa doktora. Pasensya ka na, Alina, patawad. Kung ganoon, nasaan ang bibi ko? Saan nila dinala yung anak ko? Nabubuhayan ng loob na tanong ni Alina. May inutusan yung mami mo na ipamigay ang sanggol. Isa sa mga katulong ninyo, yung nasa may tabi mo nung nanganak ka. Pag-amin ni Doktora Jean. At doon tuluyang nanlumo si Alina. Kung ganoon, may alam din si Yaya Mindy. Inutusan pa ito ng mami niya na ilayo sa kanyang anak niya. Paano iyon nagawa ng kanyang yaya sa kanya? Paano siya nito nagawang pagsinungalingan at sa mga oras na magkasama sila, hindi sinabi sa kanyang totoo? Sana'y mapatawad mo ko, Alina. Noong nakita mo ko sa restaurant, gusto ko nang sabihin sa'yo ang totoo pero kasama ko yung mami ko. Kaya hindi ko nagawa. Wala kang kailangang ipagluksa, Alina, dahil buhay yung anak mo. At ang yaya mo lang ang nakakaalam kung nasaan ang anak mo. Sabi pa ni Doktora. Umalis ka na, Doktora. Umalis ka na bago pa ako mawalan ng lisensya. Umalis ka na dito. Galit na sigaw ni Alina sa babaeng doktora at natakot ito kaya dali-daling umalis. Tsaka nakaupo sa Alina sa sahig dahil hindi niya kinaya ang kanyang mga nalaman. Nang makarating si Yaya Mindy sa hotel, ay nakasalubong niya sa may hallway ang doktora na nagpaanak kay Alina. Nasabi ko na po sa kanya ang totoo. Mabuti pa ay sabihin niyo na kay Alina kung saan niyo dinala yung anak niya. Sabi kay Yaya Mindy ng doktora. Pagkatapos ay umalis na nga rin ito. Kung ganoon, ay alam na ni Alina ang totoo tungkol sa anak na to. Nabuhay ang anak na to. Nang makarating si Yaya Mindy sa hotel ng room ng kanyang alaga, ay nakita niya itong nakaupo sa may sahig at sa harapan nito ay may mga basag na baso at tasa. May natapon ding juice at durug-durug na cake. Mabilis na napunta sa kanya ang tingin at atensyon na to. Yaya, paano mo nagawa sa akin yun? Hindi agad nakasagot si Yaya Mindy. Iha, magpapaliwanag ako. Tumayo ang dalaga. Yaya, pinagkatiwalaan kita. Lahat sinabi ko sa'yo. Akala ko magkakampi tayo. Yaya,
Paano mo nagawa sa akin yun? Galit na tanong ni Alina sa matandang katulong. Patawarin mo ko, iha. Pero gaya ni doktora, natakot lang din ako sa mga magulang mo. Naiiyak na sabi ni Yaya Mindy. Natakot kayo sa mga magulang ko, pero hindi kayo naawa sa akin. Pinagluksaan ko yung anak ko na hindi naman pala patay. Isa lang ang paraan para mapatawad kita, Yaya. Saan mo dinala yung anak ko? Kanino mo siya pinaampun o pinamigay? Sabihin mo sa akin. Galit na sigaw ni Alina sa kanyang yaya. Kay Keros, iha. Nang iutos sa akin ng mami mo na ipamigay ang baby mo para hindi mo na makita ulit, ay iniwan ko yung sanggol sa harap ng bahay nila Keros. Si Keros ang nag-alaga sa anak nyo. Sa anak nyong akala mo'y patay na. Patawarin mo ko, iha. Pagsasabi ng totoo ni Yaya Mindy, mas may ikakabigla pa pala siya dahil ang anak nila ni Keros na akala niya patay ay inaalagaan pala ni Keros na hindi man lang alam na nagkaanak sila at ang anak na pala nila ang inaalagaan na to. Kaagad na pumunta si Alina sa bahay nila Keros. Nagulat pa si Keros at ang mga magulang na to. Miski kasi ang mga maids ay hindi napigilan si Alina. Gulat na gulat ang mga magulang ni Keros dahil nakabalik na pala ng bansa ang dalaga. Pero alam nila na isa na ito sa sikat na mga modelo sa mundo. Keros, kailangan nating mag-usap. Sabi ng dalaga kay Keros. Napatayo naman si Keros. Kailangan nga nilang mag-usap. Kailangan nilang magkapaliwanagan tungkol sa mga nangyari. Kailangan nilang magkalinawan at hindi galit at pagkamuhi ang pairalin. Sinanyasan si Keros ng kanyang ama't ina na kausapin muna si Alina. Pumayag si Alina na mag-uusap sila ni Keros sa garden ng mga ito kung ang kapalit noon ay makikita niya at makakasama nila ang kanilang anak. Nasabi na rin sa kanya ni Yaya Mindy na nasabi na nito ang lahat-lahat kay Keros, kaya alam na ng lalaki na may anak sila at iyon ang batang inaalagaan na to. Pwede ko bang makita at makasama yung anak natin? Naiiyak na tanong ni Alina kay Keros. Gustong magalit ni Keros sa babae pero sa tuwing naisip niya na parehas lamang silang naging biktima, ay bigla na lamang nawawala ang lahat ng galit at puot sa kanyang puso. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may nabuo? Tanong niya muna sa babae. Doon niya nakita ang tuluyang pagtulo ng mga luha ni Alina. Nasasaktan siya dahil nakikita niyang umiiyak ang babaeng mahal. Mas nasaktan din ito dahil inakala nitong patay na ang anak nila na inaalagaan naman niya, na tinuring ng anak without knowing na anak niya talaga. Gustong gusto kong sabihin sa'yo, pero hindi ako makalabas ng bahay. Hindi ko magawang lumabas dahil masyadong maraming bantay sina mami sa bahay ng tita ko. Noong nasa mansyon pa kami, gusto kong lumabas at kausapin ka at sabihin ng totoo na hindi naman ako nakikipaghiwalay sa'yo. Pero nakalak yung pintuan. Walang may gustong tumulong sa akin dahil takot sila sa mga magulang ko. Yung sulat, hindi ako yung... Hindi na matuloy pa ni Alina ang sasabihin dahil sobra siyang nasasaktan habang sinasabi ang lahat sa lalaki. Gustong gusto ko lumabas para makausap kita dahil hindi ko naman gusto na makipaghiwalay sa iyo eh. Dahil mahal na mahal kita, Keros. Patawad kung wala akong masyadong ginawa para makalabas at makausap ka dahil masyado akong mahina. Hindi ko ginusto at gusto na masaktan ka dahil sa akin dahil mahal na mahal kita. Pero sadyang mga magulang ko yung kontrabida sa atin. Nung nalaman ni mami na buntis ako, sinampal niya ako. Natakot ako noon na baka anong gawin niya sa baby natin na nasa tiyan ko pa lamang. Habang nagkukwento si Alina ay nakikinig lamang si Keros. Narealize niyang hindi pala siya dapat kay Alina magalit kundi sa mga magulang na to. Tapos, nung nanganak ako, sinabi niya pa sa nagpaanak sa akin na paggising ko'y sabihin sa akin na patay na yung anak natin. Ibinigay niya yung anak natin kay Yaya Mindy. Mabuti na nga lang at sa'yo dinala ni Yaya Mindy at hindi sa ibang tao. Medyo tumawa si Alina sa huling mga salitang binitawan pero mababakas pa rin ang sakit. Pinagluksaan ko yung anak natin kasi akala ko patay na siya pero nasa'yo pala tinaalagaan mo. Ang sakit-sakit isipin na mga magulang ko yung kontrabida sa buhay ko. Hindi ko lubos maisip kung ano yung ginawa kong kasalanan para maging sila yung mga magulang ko. Iyak pa ni Alina. Kaya kung galit ka sa akin dahil masyado akong mahina noon para ipaglaban yung relasyon natin, sana wag mong ipagkait sa akin yung mayakap ang anak natin.
na makasama ko siya. Akmang luluhod si Alina sa harapan ni Keros dahil akala niya ay galit ang lalaki. Ngunit nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong yakapin. I'm sorry dahil hindi ko alam na nahihirapan ka na rin, na nasaktan ka din. Nagalit ako sa iyo dahil akala ko basta mo na lamang tinapos yung sa atin. But I'm so thankful. Kung hindi dahil sa iyo wala si Baby Andre. Siya ang nagpasaya sa akin nung nawala ka. Ang anak natin ang nagpasaya sa akin habang wala ka na mami niya. At dapat na gumagawa nun. Andre, yun ang pinangalan mo sa anak natin? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Tanong naman ni Keros. Gusto ko, yun nga din ang gusto kong ipangalan sa baby natin noon. Great, nasa taas siya natutulog. Pagod na pagod kakalaro kanina. Hindi ka galit sa akin? Tsaka lamang iyon na itanong ni Alina. Nagalit ako sa iyo noon, pero wala na ngayon. Dahil kahit anong mangyari, mas lamang pa rin yung pagmamahal ko sa iyo, Alina. Walang pagsidlan ang saya ni Alina habang buhat-buhat ang kanyang anak. Nang umakyat sila ni Keros ay gising na ang sanggol at nang umiyak ay binuhat niya agad ito at sumama naman sa kanya. Marahil, alam na agad na siya ang mami. Habang si Keros, masaya siyang pinagmamasdan habang buhat-buhat nito si Andre. Medyo madaya nga lang dahil si Keros ang kamukha na to. Dahil nakatuon lamang ang atensyon ni Alina sa kanyang anak, hindi na nito napansin na lumabas si Keros ng silid. Kailangan mo nang mapaliwanagan ni Keros ang kanyang mga magulang upang hindi ito magalit kay Alina at walang isipin na masama laban sa babae. How come? Na anak niyo pala ni Alina si Baby Andre? Naguguluhan pang tanong ng ina ni Keros. Kaya naman upang maintindihan ng mga ito ay kinuwento at pinaliwanag niya ang lahat ng mabilisan at nagets naman ng mami niya at daddy niya yun. Kung ganoon, wala talagang kasing sama yung mag-asawang yun. Napapailing na sabi ng ina ni Keros. Ganon din ang kanyang ama. Hindi makapaniwala na magagawa pa lang ng isang magulang ang ganoong bagay sa kanilang anak. Pasensya na anak kung medyo natagalan si mami. Akala ko kasi na wala ka sa akin pero promise hindi na tayo magkakahiwalay pang muli. Kinakausap ni Alina ang kanyang anak at sa tuwing humahagik-gik ito ay tila musika iyon sa kanyang pandinig. Napakagwapo ng anak niya, manang-mana sa ama. Ang gwapo mo talaga anak, ang gwapo-gwapo ng bibi ko. At hinalika ni Alina ang pisngi ng kanyang anak. Dahil sa nasa bisig ng kanyang ina, ay muling nakaramdam ng pagkaantok ang sanggol. Kaya nang matulog ito hiniga ni Alina ang sanggol sa kuna na to. Hanggang sa nakabalik si Keros. Nakatulog na ulit siya. Paliwanag niya sa lalaki. Mabuti ngayon at alam natin na komportable siya sa iyo. Napakunot ang noo ni Alina. Kung ganoon, hindi komportable yung anak niya sa ibang tao. Yung Pia na yon, pumupunta ba siya dito? Biglang tanong ni Alina kay Keros na hindi naman agad nakasagot. You don't have to worry dahil wala naman kaming relasyon ni Pia. Ginamit ko lang siya para masaktan ka. So ginamit mo lang talaga yung babaeng yun para saktan ako? Napataas ang kilay na tanong ni Alina kaya medyo napalunok si Keros. Wala din akong gusto kay Pia dahil ikaw lang naman yung mahal ko kaya wala kang dapat ikaselos. Medyo kinilig dun si Alina pero hindi naman niya pinahalata. Nang gabing yon ay natulog si Alina sa silid ni Baby Keros dahil gusto niyang malapit lamang sa kanyang anak. Wala namang magawa si Keros kundi pumayag dahil matagal ding hindi nakasama ni Alina ang kanilang anak. Gusto man niya makatabi si Alina may tamang oras para doon. Gusto niya munang hindi makaramdam pa ng lungkot si Alina. Kinabukasan ay tahimik na nag-aalmusal si Keros. Si Alina ay buhat-buhat si Andre nang bigla na lamang dumating si Pia. Pagkadating pa lamang ng dalaga, hindi na gusto ni Alina ang ora na to. Gulat na gulat pa nga si Pia nang makita siya doon. Bakit nandito yung kaibigan mong yan, Keros? At bakit niya buhat si Baby Andre? Mataray na tanong ni Pia. Ako yung ina ni Baby Andre. At sa tingin ko naman, hindi naman masama kung hindi sasagutin ng BF ko yung tanong mo. Napakunot ang noon ni Pia dahil hindi nito nagigets ang lahat-lahat. Tita, pwede bang i-explain niyo sa akin ang nangyayari? Pangungulit pa ni Pia sa ina ni Keros. Could you just leave, Pia? Kailan mo ba tatanggapin na hindi kita magugustuhan? Si Baby Andre, anak namin siya ni Alina, kaya umalis ka na. Diretsahang sabi ni Keros kay Pia na hindi naman agad nakaimik. Tsaka niya lang na-realize na ang babae pala
ay isa sa mga sikat na model sa Paris at kung hindi nagkakamali ay anak ng dalawa sa pinakasikat sa ngalan ng negosyo ngayon. Sa nakikita nito ay ex nito si Keros at nagkaanak pala ang dalawa. Noon ay ang dapat nakaagaw niya lang kay Keros ay si Baby Andre. Ngayon, pati ba naman ang ina na to? Dahil sa inis ni Pia ay umalis na lamang siya ng mansyon. Mag-iisip siya ng paraan kung paano matatanggal sa landas niya ang mag-inang yun para maging sila ni Keros. Samantalang ang mga magulang ni Alina ay papunta sa kanya sa Pilipinas dahil kinakabahan na sila na natatagalan na pabalik ang kanilang anak. Baka nagkaayos na ito at ang dati nitong nobyo, kaya kailangan na nilang sunduin si Alina. At mukhang alam nila kung nasaan ito. Nandun kila Keros dahil siguradong ang lalaki yung pinunta ng kanilang anak sa Pilipinas. Kung may namumuo na ng mga relasyon sa dalawa, ay handa niyang sirain yun. Tahimik ang mansyon nila Keros ng sumunod na araw, pero bigla na lamang may dumating na mga hindi inaasahang bisita. Ang mga magulang ni Alina na gustong gusto ng sunduin ang dalaga at dalhin sa ibang bansa upang ituloy nito ang pagmumodelo. Hindi talaga nila nagugustuhan na nasa Pilipinas ang kanilang anak. Dapat nga'y pinigilan nila ito at hindi na hinayaan pang bumalik. Ngunit laking gulat nila nang makita yung anak na may buhat na sanggol. Samantalang si Alina, binigay muna kay Keros si Baby Andre dahil ayaw niya itong maingayan at baka kung anong maging epekto sa bata. Samantalang ang ama ni Keros ay umalis din doon. Sila lang ni Keros ang naiwan na makikipag-usap sa kanyang mga magulang. Alam ko na ang lahat, ma'am. Nabuhay ang anak ko. Lahat ng ginawa niyo. Na pati si Doktora Jean at si Yaya Mindy dinamay niyo sa kasamaan niyo. Wala kayong kasing sama. Anong klase kayong mga magulang? Agad na sabi ni Alina. Kung ganun, ay sinabi ni Jean at Yaya Mindy yung totoo sa kanyang anak. Hindi mga mapagkakatiwalaan. Bakit kayo nandito ngayon? Para sunduin ako? Para pabalikin ako sa France at ituloy ang aking pagmumodelo? Pwes, hindi na mangyayari yon, ma'am. Dahil hindi na ako babalik sa lugar na makakasama ko lamang ay kayo. Mananatili ako dito na kasama yung mag-ama ko. Buong tapang na sabi ni Alina. Biglang napaisip ang ginang. Ang batang buhat-buhat ng kanilang anak ay ang kanilang apo. Ngunit paano nangyari yun? Mabuti na lamang may mabuting puso si Yaya at kay Keros niya pinaubaya yung anak namin. Kung tatangkain yung gantihan si Yaya Mindy o Doktora, wag nyo nang subukan dahil kahit mga magulang ko kayo ipapakulong ko kayo. Wag niyo na rin kaming subukan pangguluhin ni Keros sa tanganak namin. Sabi pa ni Alina. Bumibilib tuloy si Keros dahil sa katapangan na pinapakita ni Alina sa harapan ng mga magulang. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa amin ng daddy mo, hindi ka sikat bilang modelo. Ang ginawa ko noon ay para rin sa'yo. Kung nanatili sa'yo yung anak mo, magiging modelo ka ba? Kung nanatili ka sa pakikipagrelasyon sa lalaking yan, itinuro pa ng ina ni Alina si Keros. Sisikat ka ba? Tanong pa ng ginang, umaasa na mababago pa yung isip ng anak. Hindi ko naman gusto ang maging modelo. Ginawa ko lang yun dahil sa inyo at ngayon, ititigil ko na't wala na kayong magagawa ron. Sabi pa ni Alina. Sinubukan na lapitan si Alina ng kanyang ina, pero humarang si Keros. Wag na kayong lalapit pa kay Alina. Galit nitong sabi sa mga magulang ni Alina. Kung alam ko lang sana, pinapatay ko na yung anak mo nun. Para wala ka ng rason pa na magbalikan kayo ng lalaking yan. Hindi kasi nito lubos sa kalain na kay Keros pala dinala ni Yaya Mindy ang sanggol. Dahil sa mga salitang binitiwan nyo, pinaalam nyo sa akin kung gaano talaga kayo kasama. Hindi nyo na kami magagawang mapaghiwalay ni Keros, ma'am. Hindi nyo na kami mabubuwag dahil lalaban ako para sa aming dalawa. At kung balakin nyo man nasirain yung pamilya ko, ako ang makakalaban nyo. Sabi pa ni Alina, kaya mabilis na namutla ang ginang. Kahit bumalik ka lamang sa pagmomodelo, anak. Doon ay nakikiusap na ang ginang. Umalis na lamang kayo, ma'am, dad. Huwag na kayo manggugulo dito. Pasalamat kayo. Ginagalang ko pa kayo bilang mga magulang. Ang sabi ni Alina. Kahit kailan, wala ka talagang kwentang anak. Sigaw ng ina ni Alina nang biglang may dumating na mga pulis at inalabas na ang mga ito doon. Nanggugulo na kasi, ayaw na ayaw pa naman ni Keros na ginugulo alinman sa kanyang mag-ina. Bigla namang umiyak si Baby Andre, kaya binuhat ulit ito ni Alina at tumahan naman. Sa totoo niyan, kaya gusto si Alina na patuloy ng kanyang mga magulang sa pagmumodelo dahil ang bayad niya mula sa mga company ay natanggap na ng kanyang mga magulang at napansugal na ng mga ito. Dahil ayaw niya ng magmodelo ay kailangan iyong ibalik ng mga magulang niya. Pero paano may ibabalik kung wala naman ng pera ang mga ito?
Galit na ang mga kumpanya, pati na rin ang kaibigan ng kanyang ina. Kaya ang bagsak ng daddy at mami niya ay sa kulungan dahil nalugi na rin ang kanilang negosyo. Sa Pilipinas din ikukulong ang mga ito. Hindi na tayo magugulo pa ng mga magulang mo, kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Wika ni Keros. Ha? Bakit? Anong ginawa mo? Inalam ni Keros ang lahat tungkol sa mag-asawa, kaya alam niyang makukulong ng matagal ang dalawang to. Magdudusa ang mga ito dahil sa salang panluloko sa ibang tao at gusto niyang magdusa rin ang mga ito sa ginawang paninira sa relasyon nila ni Alina noon. Isinama ni Keros si Alina sa kanyang kumpanya. Ipapakilala niya ito sa kanyang mga empleyado. Matagal na din kasing nagtatanong ang mga empleyado kung sino ang kanyang GF at gusto niyang malaman nila na si Alina yon. Si Baby Andre ay nasa kanila at inaalagaan ng kanyang ina. Hindi naman pababayaan ng ginang ang anak nila ni Alina dahil mahal na mahal din ng mga ito ang bata gaya ng pagmamahal nila. At mayroon ding kinuhang tagapag-alaga si Keros. Ang ganda-ganda naman po pala ng GF niyo, sir. Tsaka di ba po, siya yung sikat na model sa Paris. Pwede po bang magpa-autograph? May halo pang biro na sabi ng empleyado ni Keros. Oo naman, pwedeng-pwede. Ngiting sabi ni Alina, kaya tuwang-tuwa ang babaeng empleyado. Ma'am, babalik pa po ba kayo sa pagmumodel? Tanong naman ng isang empleyado. Hindi agad nakasagot si Alina. Nag-isip muna ito. Hindi na. Magpo-focus na ako sa boss nyo at sa anak namin. Diretsahang sagot ni Alina. Kaya si Keros ay napangiti na lamang. Ay, ang swerte nyo pala sir. Tinalikuran ni ma'am ang pagmumodelo dahil sa inyo. Kinikilig pang sabi ng babae. Hindi naman sa ganun, pero hindi naman talaga ako ganoon kasaya sa trabaho ko at gusto kong gawin talaga kung ano yung gusto ko. Gusto ko nang lumagay sa tahimik, medyo magulo din ang buhay sa showbiz. Paliwanag ni Alina, kaya napatango-tango na lamang ang mga empleyado. Hanggang sa sinabi na ni Keros na bumalik na sila sa opisina. Totoo ba na hindi ka na babalik sa pagmumodelo mo? Naninigurado pang tanong ng lalaki. Hindi na nga, bakit gusto mo ba? Pabiro namang tanong ni Alina. Hindi, naisip ko lang na baka minsan naging masaya ka din doon at baka namimiss mo. Kung sa akin ayos lang naman. Hinaplos ni Alina ang mukha ni Keros. Gusto kong mag-focus sa inyo ni Baby Andre. Sayo't sa anak natin. Ayoko nang malayo pa ulit sa inyo at masaya ako magkakasama tayo. May ngiti sa labi ni Alina bago niya pinatakan ng halik ang labi ng lalaki. Dapat ay saglit lang naman yun, pero dahil kinabig siya nito ay tumagal pa ang kanilang halikan. Keros, hindi pwede dito. Later sa bahay. Saad ng lalaki. Ha? Paano si Baby Andre? Pwede namang bantayan si Baby Andre ng lolo at lola niya ha, habang gumagawa tayo ng kapatid niya. Sabi ni Keros at nagawa pang tumawa. Mamaya, kung anong isipin ng mga magulang ko, baliw ka talaga. Baliw na baliw sa'yo, oo. Hindi ko na alam yung gagawin ko sa buhay ko kapag nawala ka pa ulit sa akin, kapag nawala ka pa ulit sa amin. At hinalikan ni Keros ang kanyang noo. Nakakulong na yung mga magulang ko. Pwera na lamang sa piya na yun na mukhang baliw na baliw sa'yo. Napairap si Alina dahil sa sarili nitong sinabi. Well, I don't like her. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya yun pero ayaw pa rin niyang tumigil. Kaya napairap na lamang si Alina sa sinabi ni Keros. Wag na wag niya lang akong susubukan dahil kapag hindi ako nakapagpigil sa kanya at pati anak natin ay kinanti niya, mayari sa akin ang babaeng yun. Sabi ni Alina kaya napatango na lamang si Keros. Samantalang si Baby Andre, iniwan muna ng lola nito sa kinuha ng anak na tagapag-alaga dahil ipagtitimpla muna niya ng gatas ang sanggol. Gusto sana ng ginang na ang babae na lamang ang magtimpla at siya ang mag-aalaga sa apo. Pero last time, napadami ang nalagay nitong gatas kaya medyo sumakit ang tiyan ng kanyang apo. Tahan na Baby Andre, shh, mamaya uwi na si mami at daddy, huwag ka nang umiyak. Pagpapatahan ng babae sa sanggol nang bigla na lamang dumating si Pia. Ano ba yan? Bakit ang ingay? Hindi mo ba kayang patahanin? Inis na sabi ni Pia dahil naiirita siya sa iyak ng sanggol. Pinapatahan ko naman po ma'am, sagot ng babae. Pero dahil sadyang magaling si Pia ay kinuha niya ang sanggol sa nag-aalaga dito. Tawagin mo si tita, siya lang ang may kayang patahanin si Baby Andre, sabi nito sa babae. Samantalang si Pia ay tinangay na ang sanggol. Kailangan niyang mailayo ang sanggol na yun kila Keros at Alina para magkaroon ng dahilan para maghiwalay ang mga ito. Asa na si Pia at Baby Andre? Tanong ng ginang sa babae. Nang bumalik kasi ang babae na pinag-iwanan ng ginang ay wala doon si Pia at Baby Andre. Bili niya pa naman dito,
Huwag ibibigay kung kanino ang sanggol kahit kay Pia. Tinangay po ata ni Ma'am Pia si Baby Andre. Sorry po ma'am. Naiiyak na sabi ng babae. Samantalang ang ginang ay tinawagan na agad ang kanyang anak na si Keros. Tama nga ang kanyang anak. Dapat ay hindi nila pinagkakatiwalaan ang Pia na yun dahil lang sa anak pa ito ng kanyang kaibigan. Son, si Baby Andre, kinuha ni Pia. Kinakabahang sabi ng ginang sa kanyang anak. Inuubos talaga ng babaeng yan ang pasensya ko. Dinamay niya pa yung anak natin sa kagagahan niya. Galit na sabi ni Alina kay Keros pagkatapos ay umalis na sila sa kumpanya na to. Doon muna tayo kila Pia, sabi ni Alina kay Keros. Alam niya kasing doon pupunta si Pia kaya pinabilis niya ang pagdadrive para maabutan pa nila ang babae. Baka kasi mamaya ay kung saan na nito dalhin ang kanilang anak. Kumukulo na talaga yung dugo ni Alina. Kapag nakita niya ang babaeng yun, baka kung anong magawa niya dito. Pati ba naman batang walang kamalay-malay, idadamay nito sa kabaliwan na to. Talaga namang nakakairita. Bakit hindi na lang nito ibaling ang atensyon sa iba? At dahil pati yung anak niyang bago pa lamang niyang nakakasamay ginalaw na to, yari sa kanyang babae. Kung pwede nga lang ubusin niya yung buhok ng babae, baka kung anong magawa niya rito. Samantalang si Pia ay kararating lamang sa kanila. Gulat na gulat pa ang mga kasambahay nila dahil pag uwi ni Pia, may dala itong sanggol na hindi nila alam kung saan nanggaling. Wala doon ang mga magulang ni Pia, kaya hindi alam ang pinaggagawa ng dalaga. Ma'am Pia, saan po galing ang sanggol na yan? Tanong ng isang katulong. Wala kang pakialam, sigaw ni Pia sa katulong at nagsimula ng umakyat habang buhat-buhat si Baby Andre na panayang iyak dahil hindi naman niya kilala ang may dala sa kanya. Ganun talaga si Baby Andre kapag hindi kilala ang tao. Kinakabahan naman ang mga katulong sa pinaggagawa ng kanilang amo. Tila nababalo na ito't pati sanggol ay kinukuha. Ang alam nila, may kinababaliwan itong lalaki pero ba't umuwi ito na may dalang sanggol? Siguro, anak iyon ng lalaki. Maya-maya ay nagulat ang katulong nang bigla na lamang may dumating na miski guard ay hindi napigilan ito. Asan ang amo nyo? Saan niya dinala ang anak ko? Galit na tanong ni Alina sa katulong. Ma'am, sorry po pero bawal po itong ginagawa nyo. Trespassing po kayo. Wika ng katulong kay Alina na wala nang pakialam sa mga sinasabi ng maid. Ang gusto niya lang ay makuha ang kanyang anak. Ako? Trespassing? Yang amo nyo kidnapping? Sabihin nyo sa akin kung nasaan ang amo nyo. Kung ayaw nyong lahat kayo ay ipakulong ko. Muli ay galit na sabi ni Alina. Si Keros ay hindi makapagsalita dahil si Alina ang galit na galit. Hanggang sa makarinig sila ng malakas na iyak ng sanggol mula sa ikalawang palapag ng bahay. Kaya hindi na nag-atubili si Alina na umakyat ron. Pipigilan pa sana ito ng katulong pero hindi na nila sinubukan pa dahil takot silang madamay sa gulo at sa nakikita nila ay ang kanilang amo ang mali. At talagang nilakasan mo pa yung iyak mo. Tumahan ka. Kung ayaw mong itapon kita, tumahan ka. Galit na sigaw ni Pia sa sanggol na patuloy sa pag-iyak. Baka gusto mong ikaw ang itapon ko. Ang kapal ng mukha mong tangayin ng anak ko. Napalingon si Pia sa may pintuan. Bakit niya ba nakalimutang isarado yun? Nakita niya si Alina kasama si Keros. Si Keros ay mabilis na kinuha si Baby Andre na inihiga pa ni Pia sa kama. Samantalang si Alina, mabilis na lumapit kay Pia at binigyan ito ng isang malakas na sampal. Kulang na lamang, tumabingi ang mukha na to. Baliw kang babae ka? Pati anak ko'y pinakailamanan mo? Bakit ba kasi hindi mo na lamang tanggapin na hindi ka nagugustuhan ng taong gusto mo? Masyado kang desperada. Galit na sabi ni Alina. Kung ang mga magulang nga niya ay nagawa niyang patulan, ang babaeng ito pa kaya? Hindi niya basta-basta palalagpasin ang ginawa na to. Dapat mawala na kayo ng anak mo o mawala man lang ang anak mo para magkahiwalay kay ni Keros dahil akin lang siya. Sigaw pa ni Pia na kinatawa naman ni Alina. Sa'yo si Keros? Ni hindi ka nga gusto ng tao tapos sasabihin mong sa'yo? Baliw ka ba? Natatawang sabi ni Pia. Nakakatawa naman talaga dahil noong wala pa silang anak ni Keros, pinaghiwalay sila ng mga magulang niya. Tapos ngayong may anak na sila, may babae pa rin na gusto silang paghiwalayin at dinamay pa talaga si Baby Andre. Balita niya, istrikto ang mga magulang ng dalaga. Kaya imbis na ipakulong ito, ay ang mga magulang na lang nito ang didisiplina dito. Dahil ayon sa mga narinig niya, takot si Pia sa ama na to. Mukhang ibabalik na naman ito ng mga magulang sa ibang bansa. Sigurado ka ba? Gusto mo silang dalawin? Tanong ni Keros kay Alina na pinapalitan ng damit ang kanilang anak.
Isasama kasi nila si Baby Keros sa pagdalaw sa mga magulang ng babae na nakakulong. Kahit naman ganun kagrabe ang ginawa kay Alina ng kanyang mga magulang, nare-respeto pa rin niya ang mga ito at pagbali-baliktarin man niya ang mundo, mga magulang niya pa rin ang mga ito. Saglit lang naman, pagsagot ni Alina bago pinanggigilan ang anak nila ni Keros, nagwapong-gwapo siya dahil kamukhang kamukha ito ng ama at medyo mana rin kay Keros. Dati noong bata pa lamang sila, pabago-bago ng mood. Si Baby Andre talagang nagbibigay ng saya sa mansyon. Kaya umaasa si Alina na kapag nakita ng mga magulang niya si Baby Andre ay ito ang maging dahilan para tuluyang magbago na ang mga ito. Isasama niyo talaga yung apo namin? Nag-aalalang tanong ng ina ni Keros. Kinakabahan lamang na baka kung anong gawin ng mga magulang ni Alina sa kanilang apo. Alam nilang napakasama ng mag-asawa at nagawa pang manloko ng ibang tao na naging sanhi ng pagkakakulong ng mag-asawa. Hindi ko naman po hayaan na masaktan nila yung anak ko, Mama, sabi ni Alina sa ina ni Keros. Sige Ma'am, Dad, alis na po muna kami. Paalam ni Keros sa kanyang mga magulang. Habang nasa biyahe ay panay ang hagikgik ni Baby Andre dahil nilalaro ito ni Alina. At kapag nagtatanong siya sa anak, kahit hindi nito alam ang kanyang sinasabi, bigla na lamang itong tumatawa. Si Aurora at ang kanyang asawa ay hindi inaasahan na dadalawin sila ng kanyang anak at kasama pa nito ang kanilang apo. Hindi naging maganda ang huling tagpo nila dahil pinairal nila noon ang pagiging gahaman nila sa pera at balak na namang pilitin si Alina na gawin ng isang bagay na hindi naman ito gusto. Habang nasa kulungan ay nakapag-isip-isip sila na kahit kailan hindi naman sila naging mabuting magulang kay Alina dahil puro kasakiman sa pera ang kanilang pinairal. Hindi man lang nila inisip ang nararamdaman ng kanilang anak, pati ang magandang relasyon nito dito sa nobyo ay kanilang sinira, pati na rin ang kanilang apoy kanilang pinalayo upang hindi makasama ni Alina. Wala silang mga kwentang magulang, kaya mabuti lamang sa kanila ang makulong doon at maghirap. Kamusta kayo dito? Tanong sa kanila ni Alina. Hindi nila inaasahan, nakakamustahin sila na to. Buong akala niya'y dumalaw ito para magalit sa kanila at sabihan sila ng masasakit na salita. Sana ay nagbabago na kayo. Oo nga pala, kasama ko si Baby Andre, sabi pa ni Alina. Kaya si Aurora, hindi maiwasan ang pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Kung hihingi siya ng tawad sa kanyang anak, ay kulang pa iyon kumpara sa lahat ng pagpapahirap na ginawa niya dito noon, sa lahat ng kanyang kasamaan. Nagulat si Alina nang akmang luluhod sa kanyang harapan ng kanyang ina, pero ito ay kanyang pinigilan. Hindi kayo yung ina na kilala ko, yung Aurora na kilala ko, sabi sa kanya ng anak na si Alina. Patawad anak sa lahat ng nagawa ko, sa lahat ng nagawa namin ng daddy mo, sabi ni Aurora. Kahit na hindi pa kayo humingi ng tawad, napatawad ko na po kayo, Mami. Habang si Keros ay nakatayo at buhat si Baby Andre na kanina ay buhat ni Alina. At dahil baby pa ito, walang kamalay-malay sa nangyayari. Keros, iho, patawarin mo ko sa lahat ng nagawa namin sa inyo ng anak ko. Paghingi ng tawad ng ginang kay Keros. Sapat na po sa akin na nakikitang nagbabago na kayo at pinagsisisihan yung mga ginawa nyo, sagot naman ni Keros. Maya-maya pa ay biglang humagikgik si Baby Andre. Pwede ko bang mabuhat ang aking apo? Tanong ni Aurora. Noong una, nag-aalangan pa si Keros na iabot si Baby Andre sa ginang, pero nang tignan niya si Alina at pumayag ito, hinayaan na niyang mabuhat ang anak ng lola na to. Napakagwapong bata, patawarin mo si lola sa mga nagawa ko noon ha, kaya hindi mo agad nakasama yung mami mo. Naiiyak na sabi ni Aurora. Ang daddy naman ni Alina ay naiiyak din at nagsisisi na sa lahat. Ang hiling lang namin sa iyo, iho, ay alagaan mo yung anak namin at apo, sabi ng daddy ni Alina kay Keros. Makakaasa po kayo, sir. Hindi ko po sila pababayaan. Pagkatapos ng maikling dramahan, ay kailangan na nilang umalis dahil saglit lamang ang visiting hours. Humalik muna si Aurora sa apo. Masaya naman si Alina na wala na siyang dinadalang kung anong mabigat sa kanyang dibdib at napatawad na niya ang kanyang mga magulang. Masaya ko na masaya ka, iha, na kahit ganun yung ginawa sa'yo ng mga magulang mo, napatawad mo pa rin sila. Sadyang busilak ang iyong puso at hindi mo nagawang magtanim ng galit sa mga magulang mo, natutuwang sabi kay Alina ng kanyang yaya Mindy. Pinuntahan niya si yaya Mindy sa bahay na to. Matagal na rin kasi itong hindi nakikita at miss niya na rin ito. May kailangan ba kayo dito, yaya? Kung meron man, huwag kayong mahihiyang magsabi sa akin. Tumawag lang kayo,
Sabi ni Alina at hinawakan ng kamay ng kanyang yaya na nasa ibabaw ng mesa. Wala naman iha pero salamat. Ang sabi ng matanda. Malaki ang pasasalamat ko sa inyo dahil kung hindi kay Keros dinala si Bibi Andre, baka hindi namin siya nakakasama ngayon at iba ang nag-aalaga sa kanya. Walang anuman iha, masaya ako para sa'yo at nabuo na kayo ni Keros at maayos na kayong dalawa. Hiling ko na sana wag nang matibag ang samahan nyo. Nandito lamang ako para sa'yo kung may gusto kang ikwento. Napangiti naman si Alina sa sinabi ng kanyang yaya hanggang sa nagpaalam na siya sa matanda na kailangan niya nang umalis dahil may kailangan pa siyang puntahan. Si Baby Andre ay iniwan niya kay Keros. Hindi naman kasi papasok sa kumpanya ang lalaki kaya ayos lamang na siya ang mag-alaga dito. Dumaan si Alina sa isang restaurant. Mabilis niyang nakita kung nasaan si Doktora Jean. Hino Alina, gusto ko pa rin humingi ng tawad sa iyo sa nagawa ko noon. Pagsisimula ni Doktora dahil sa takot na baka kung anong dahilan kaya gusto niyang mag-usap silang dalawa. Napatawad na kita, Doktora. Maging ang mga magulang ko, napatawad ko na din dahil nagbabago naman na sila. At ikaw, nagsisisi ka naman sa ginawa mo. Ang sabi ni Alina kay Doktora. Balita niya, marami na itong pasyente. Hindi lang kasi pagpapaanak ang alam na to at ginagawa ng maayos ng doktora ang kanyang trabaho. Basta, kung manganganak ka ulit, handa ko magpaanak ulit sa'yo. Biro pa ni Doktora Jean dahil alam nito na ayos na silang dalawa. Bigla niya tuloy naalala na hindi pa nga siya inaaya ng kasal ni Keros pero ilang beses na din nilang ginagawa ang bagay na yun. Mukhang may kung anong pumasok sa isip mo ah. Natatawang sabi ni Doktora. Kung may kailangan ka mga equipments, Doktora, wag kang mahihiyang magsabi sa akin. Wika na lamang ni Alina. Oo, alam mo naman na hindi ako mahiyain. Sige, gusto pa sana kitang makausap ng matagal pero kailangan ko nang umalis dahil may pasyente pa ako na naka-appointment sa akin ngayon. Pagkaalis ni Doktora ay umalis na rin doon si Alina. Gusto niya rin sanang puntahan ng kanyang tita na tinuluyan nila noon pero ang alam niya, nasa ibang bansa na ito kaya siguro kukontakin niya na lamang ito gamit ang social media. Napagpasyahan ni Alina na umuwi na dahil siguradong hinahanap na siya ng kanyang mag-ama kaya sumakay na siya ng taxi para makauwi na. Nang makarating siya kanila Eros ay nagtaka pa siya dahil wala siyang taong naabutan. Bigla tuloy siyang kinabahan. Nasaan na si Keros at ang anak nila? Pati na ang mga magulang ni Keros. Kung ano-anong ideya ang pumapasok sa kanyang isipan. Baka kung ano nang nangyari sa mga ito. Hanggang sa may nakita siyang sign at ang sabi pumunta siya sa garden at doon niya nakita ang lahat. Si Keros, ang anak nila at ang magulang ni Keros. Kinabahan naman ako. Akala ko kung saan na kayo napunta at nangyari sa inyo. Sabi ni Alina. May konti lang pala silang salo-salo at pa-surprise pa talaga. Ano ba tong naisip mo? Pinakaba mo naman ako. Sabi ni Alina kay Keros. Kukunin niya na sana dito si Baby Andre pero parang ayaw nitong ipabuhat sa kanyang anak nila. Gusto kong magpakasal na tayo. Sabi sa kanya ng lalaki nang hindi man lang nagdadalawang isip hanggang sa narinig niyang humahagik-gik ang anak nilang dalawa. Di ba Andre? Gusto mo nang magpakasal si Mami at Daddy? Tanong ni Keros kay Baby Andre na kahit hindi alam ang sinasabi, napapangiti at tumatawa. Masaya para sa kanya mga magulang. Sino ba naman ako para humindi, di ba? May anak na nga tayong dalawa at gusto kong bigyan ng buong pamilya yung anak natin kaya magpapakasal ako sa'yo at wala na rin sino mang makakasira sa atin. Ang naging tugon ni Alina kay Keros. Kahit buhat si Baby Andre ay naisuot pa rin ni Keros sa kanyang singsing ngunit nangahalikan na siya sa labi ng lalaki. Tinulak ni Baby Andre ang mukha ng ama upang hindi maglapat ang kanilang mga labi. Pasalamat ka baby, love na love ka namin ng daddy mo. Natatawang sabi ni Alina. Naging maganda ang kinalabasan ng kasal ni Alina at Keros. Ang mga magulang ni Alina na gusto sana masaksihan ng kasal ng kanilang anak ay hindi pinayagan. Kaya naman, may video na lamang na ibibigay sa mga ito. Nandoon naman si Yaya Mindy at ito ang naghatid sa kanya kay Keros. Balita naman nila ay maganda na ang buhay ni Pia sa ibang bansa at may pag-ibig na ito doon. Kaya wala nang dahilan para guluhin pa sila ni Keros. Maayos na ang buhay ng bawat isa. Si Yaya Mindy, may sarili na ring pag-aaring negosyo sa kanyang tulong. Araw-araw namang maraming pasyente si Doktora Jean. Samantalang ang kumpanya ni Keros ay patuloy sa paglago. At siya ay masaya dahil maayos na ang lahat-lahat at wala nang gulo pa. Ang naging first birthday ni Baby Andre ay ginawang ingrande ni Keros.
dahil gusto nito ang best para sa nag-iisa pa lang nilang anak. Syempre, gusto nga nitong masundan si Baby Andre dahil 1-year-old na daw ay malaki na. Pero minsan talaga, hindi may iwasan na nakakaramdam ng selos si Keros sa anak nila dahil minsan nasa mainit na silang tagpo bigla na lamang itong magigising at iiyak. Syempre, pupuntahan agad nila ito. Kaya ayun, laging bitin ng lalaki. Ngunit kahit ganun, mahal na mahal niya ang kanyang anak. Gusto sana ni Alina na palaging sumama kay Keros sa kumpanya kasama si Baby Andre, pero ayaw ng lalaki dahil ayaw nito sa mga ganoong lugar. Kaya nanatili lamang sila sa bahay at hinihintay ang pag-uwi ni Keros. Tapos, kada uwi pa ito, may dalang pasalubong para sa anak. Yung mga laruan, may mga trucks and other toys na panlalaki. Minsan nga, sinasamahan pa nito ang anak nila sa paglalaro. Noong una ang sabi nga ni Keros, kukuha na ito ng bagong bahay nila upang mapahiwalay na sila sa mga magulang, pero hindi siya pumayag sa kagustuhan ng asawa dahil paano naman ang mga magulang nito na napamahal sa apo at sanay na lagi nakikita si Baby Andre. Tsaka ang sabi nga, diba, the more, the merrier. Tuwing may time, dinadalaw naman nila ang kanyang mga magulang sa kulungan. Kada bumibisita sila doon, nakikita ni Alina ang ganap na pagbabago ng kanyang mga magulang. At ang sabi sa kanya ng mga pulis doon, maganda ang ginagawa ng kanyang mga magulang. Natutuwa ang mga ito kapag nakikita yung apo at nilalaro ito kapag may sapat na oras. Ang dating apo na inaayawan ay gustong-gusto na nila. Tuwang-tuwa naman si Baby Andre kapag kinakausap ng lolo at lola. Panay ang hagikgik na kay sarap naman sa pandinig. Wala pa ba kayong planong sundan si Baby Andre? Tanong kay Alina ng kanyang mami. Bigla tuloy siyang namula. Ma'am naman, parang dati lang. Nahihiyang sabi ni Alina. Kalimutan na natin ang nakaraan, anak. Alam ko napakasama ko sa inyong ina noon pero pinutol ni Alina ang kanyang sasabihin. Oo naman mami, past is past. Pero binibiro ko lang naman kayo. Kasi kung hindi mo pa rin kami napapatawad ngayon, ay hindi kami magsasawa ng daddy mo na humingi ng walang katapusang kapatawaran. Mami naman, saad ni Alina, dahil may sapat na oras lamang ay kailangan na nga nilang umalis ron. Ang gwapo-gwapo ng anak natin, mana sa'yo, sabi ni Alina habang pinagmamasdan nila ni Keros ang anak nila na natutulog. Kaya nga kailangan na nating sundan babe, tapos babae naman para kasing ganda mo. Hirit ni Keros sa kanya. At takmang ilalapit ng labi sa kanyang labi nang bigla na lamang umiyak si Baby Andre. Mukhang may napaginipan pero nang tapik-tapikin ni Alina ay nakatulog ulit ito. Alam mo anak, kahit ganyan ka, mahal na mahal ka namin ng mami mo. Ang sabi ni Keros, kaya natawa na lamang si Alina. Mahal ka din naman ng anak natin Keros, pero ayaw niya lang na masyado mong sinasamantala yung mami niya. Baka nakakalimutan mo na halos hindi mo ko tinigilan kagabi. Kaya hindi ka na makakaulit. Wife naman. Joke lang. I love you. Gusto ko rin naman na masundan na si Baby Keros. Pero mukhang hindi pa time. Kaya ngayon, siya muna yung baby natin. At kailangan nating pagtuunan ng pansin. Mahal na mahal ko kayong dalawa ng anak natin. Ganon din ako Keros. Mahal na mahal ko kayo ni Baby Andre. Kayo ang aking buhay. Kaya nayakap ni Keros ang asawa nang bigla na namang umiyak ang kanilang anak dahil ito ay nagising na. Kaya agad na umalis si Alina sa pagkakayakap niya at binuhat ang kanilang anak. Mamaya na lang ulit tayo maglambingan pag tulog na si baby. Hays, simula pa namang mag-1 taon ay lalong kumulit si Baby Andre. Ngunit magkaganon man, masaya si Keros na magkakasama sila. Ngunit ang talagang nagpapasaya sa kanila ni Alina ay ang kanilang anak na si Baby Andre. Isa itong biyaya sa kanilang buhay, kaya mahal na mahal nila ang kanilang anak.